Si Denji ay isang miserableng ulilang teenager na iniwan ng walang kwenta niyang ama upang siya ang magbayad ng napakalaking utang na kinuha nito sa mafia. Sa totoo lang, dapat matagal na rin namatay si Denji. Pero sa mundo niya, ang mga takot ng mga tao ay nagiging anyo ng mga demonyo. At may ilan sa kanila na maaaring maging kaibigan, tulad ng kanyang matalik na kaibigan na si Paka, ang Chainsaw Devil, na tumutulong sa kanya na pumutol ng mga puno at pumatay ng mga demonyo upang kumita ng kaunting pera. Gayunpaman, nang ipagkanulo at patayin si Denji ng mafia, isinakripisyo ni Paka ang kanyang buhay upang buhayin siya muli at gawin Chainsaw Man para makapagpatuloy siyang lumaban at balang araw ay mabuhay ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Nagsimula ang kwento nang matapos ni Denji na hulihin ang Tomato Devil at dumating ang kanyang handler mula sa mafia upang bilhin ito mula sa kanya. Sinabi nito kay Denji na ang mga bahagi ng katawan ng Tomato Devil ay mabibenta ng malaking halaga sa underground market at bibigyan siya ng 400,000 yen para rito. Tuwang-tuwa si Denji, pero binawas ng matandang hinayupak ang bayad sa utang at iba pang mga bayarin mula sa halagang yun, kaya 70,000 yen na lang ang natira kay Denji. Pagkatapos niyang bayaran ang ilan sa kanyang mga bills at iba pang utang, 1,800 yen na lang ang natira sa kanya, at yun na ang magiging budget niya para sa buong buwan. Pagdating sa maliit na barong-barong na tinatawag nilang bahay, pinagsaluhan ni Denji at Pita ang isang pirasong tinapay bilang kanilang hapunan. Pinag-uusapan ni Denji kung paano nilalagyan ng jam o butter ng mga normal na tao ang kanilang tinapay, pero hindi niya yun kayang bilhin. Iniisip din niya kung paano siya hindi magkakaroon ng girlfriend dahil wala siyang lugar na madadala ito o pera para ilabas sa date. Tumingin siya sa labas ng bintana at sinabi na gusto man lang niyang makatulog kasama ang isang babae bago siya mamatay. Ang ulan sa labas ay nagpapaalala kay Denji ng araw na nagbago ang kanyang buhay. Kakamati lang ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagpapakamatay upang makatakas sa mafia. At sinabi ng matandang hinayupak sa batang si Denji na magdala ng 700,000 yen kinabukasan ng umaga para bayaran ang buwan ng hulog ng kanilang utang, kung hindi ay papatayin siya. Sa sandaling yon, lumingon si Denji at nakita ang Chainsaw Devil na mukhang aso. Takot na takot siya at handa nang tanggapin ang kanyang kamatayan sa kamay ng isang demonyo dahil akala niya mamamatay na rin naman siya. Ngunit napansin niyang sugatan ng demonyo at hindi niya kayang makakita ng isa pang kamatayan pagkatapos ng nangyari sa kanyang ama. Kaya inalok niya ang kanyang dugo sa Chainsaw Devil upang gumaling ito at mabuhay. Kinagat ng demonyo ang kanyang braso at sinabi ni Denji na hindi yun libre kundi isang kontrata. Sinabi niyang siya naman ang tutulungan nito ngayon dahil gusto rin niyang mabuhay. Kinabukasan, pinatay ni Denji ang isang demonyo sa tulong ng Chainsaw Devil at kinuha siya ng mafia bilang kanilang private devil hunter. Habang bumabalik si Denji sa kasalukuyan mula sa kanyang mga alaala, bigla siyang nagsimulang umubo ng dugo at naalala niyang namatay din ang kanyang ina habang umuubo ng dugo. Sa sandaling yun, may kumatok sa kanyang pinto at sinabi ng matandang hinayupak na may trabaho siya para sa kanya. Dinala niya si Denji sa isang abandonadong warehouse sa labas ng lungsod at nagsimulang isipin ni Denji na may mali. Sinabi ng matanda kay Denji na maganda ang naging trabaho niya bilang aso nila sa loob ng mahabang panahon, pero kinamumuhian niya ang mabahong amoy nito. Bago pa makaintindi si Denji, sinaksak siya ng isa sa mga gangster kasama si Pacha gamit ang espada. Habang bumabagsak si Denji sa lupa, sinabi ng matandang hinayupak na gumawa rin siya ng kontrata sa isang demonyo upang maging mas makapangyarihan. Biglang lumitaw ang isang napakalaking kasuklam-suklam na demonyo na may dalang hukbo ng mga zombie. Sinabi nito kay Denji na napakatanga ng mga taong mafia dahil naging alipin sila nito kapalit ng pangakong kapangyarihan, hindi nila alam na ang sino mang gumawa ng kontrata sa zombie devil ay nagiging zombie rin. Iniutos ng higanteng demonyo sa mga zombie na patayin si Denji at itapon siya sa basurahan dahil kinamumuhian nito ang lahat ng devil hunters. Kinuha ni Denji ang cheetah at tumakbo patungo sa labasan, pero hindi sumusuko ang mga zombie. Sinugatan nila siya at pinabagsak sa lupa, pagkatapos ay paulit-ulit siyang sinaksak. Habang sumisigaw si Denji sa sakit, iniisip niya kung bakit hindi man lang niya makamit ang pangarap niyang mamuhay ng simple at normal na buhay. Makalipas ang ilang sandali, ang kanyang pinairapirang katawan ay inilagay sa loob ng isang dumpster. Isang patak ng dugo ang damaloy pababa at pumasok sa bibig ni Paka. Na nagising sa huling pagkakataon. Naalala nito ang sinabi ni Denji noon na ang tanging pagsisisihan niya ay kung mamamatay siya habang lumalaban sa mga demonyo. At may iwan si Paka na mag-isa. Hiniling ni Denji kay Pacha na kunin ang kanyang katawan kung sakaling maaga siyang mamatay. At pagkatapos ay umalis sa lungsod upang mamuhay at mamatay na parang normal na tao. Kaya ginamit ni Pita ang kanyang kapangyarihan upang muling buuin ang katawan ni Denji. Biglang nakita ni Denji siya sa isang panaginip.
Tinanong niya ang kanyang kaibigan kung nagtagumpay ba itong kunin ang kanyang katawan. Biglang nagsalita si Paka na sinabing gustong-gusto niyang marinig si Denji na nagkukwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Sinabi niya kay Denji na ito ang kanilang bagong kontrata. Ibinibigay niya kay Denji ang kanyang Devil Heart. Kapalit nito ay kailangan niyang tuparin ang kanyang mga pangarap at ipakita yon sa kanya. Biglang nagising si Denji at natuklas ang ganap ng gumaling ang kanyang katawan, at ang kurdo na nasa buntot ni Pita ay nasa kanyang dibdib na ngayon. Napansin din siya ng mga zombie at sinabi ng zombie devil sa kanila na kainin na siya sa pagkakataong ito. Galit na galit si Denji sa kanila dahil hinaharangan nila ang kanyang pangarap, kaya hinailan niya ang kordon habang tumatalo na sa kanya ang mga zombie. Sinubukan nila siyang kainin, pero biglang lumabas si Denji mula sa kaguluhan na may mga chainsaw na lumalabas sa kanyang mga braso at ulo. Nabigla ang zombie devil nang makita ito, at agad na sumugod si Denji at tinamaan ng malalim ang mata nito gamit ang kanyang chainsaw. Napasigaw sa sakit ang zombie devil at hinampas siya palayo gamit ang isang tentacle. Kahit bumangga siya sa isang bakal na haligi at bumagsak sa lupa, ayos pa rin si Denji. Isang malaking zombie ang umatake sa kanya gamit ang bakal na rod. Pero walang epekto yun sa kanyang helmet. Pinagpira-piraso niya ang mga zombie at inihagis naman ng zombie devil ang mga alipores nito upang pigilan siya. Pinutol ni Denji ang mga ito at muling sumugod sa zombie devil. Pinapatay ang lahat ng demonyong humaharang sa kanyang daan. Tumalon siya upang umatake at pinunit ang tentacle ng demonyo upang maabot ang ulo nito. Ibinabaon niya ng malalim ang kanyang chainsaw at pagkatapos ay hiniwa ito sa kalahati. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang mga zombie kaya nagpasya si Denji na patayin din ang mga ito. Hinailan niyang muli ang kordon at nagsimulang maghiwa-hiwa ng mga zombie sa isang baliw na pag-aatake, sinasabing sa wakas ay makakalaya na siya sa utang. Kinabukasan ng umaga, dumating ang isang grupo ng official devil hunters sa warehouse at nakita nila si Denji na nakatayo sa gitna ng mga pinatay na zombie. Lumapit sa kanya ang leader ng mga devil hunters na si Maka, at sinabi na mukha siyang pinaghalong tao at demonyo. Tinanong niya kung siya ang pumatay sa mga zombie roon, at ang sagot lang ni Denji ay hawakan siya habang siya ay nagsisimulang bumagsak. Tinupad ni Makima ang kanyang hiling at niyakap siya habang bumabagsak siya. Biglang natunaw ang mga chainsaw at ang devil helmet, at bumalik si Denji sa kanyang normal na anyo. Nalilito siya sa lahat ng nangyari, kaya pinahigi siya ni Makima sa kanyang kondangan at sinabi na siya ay mula sa Public Safety Bureau. Sinabi niya kay Denji na may dalawang pagpipilian siya, maaaring maging demonyo na papatayin niya, o maging alaga niya na pakakainin niya ng mabuti. Nabigla si Denji at wala siyang maisip na sagot, kaya tinanong na lang niya kung ano ang makakain niya sa almusal. Sinabi ni Maka na tinapay, butter, at jam kasama ang kape. Hindi makapaniwala si Denji sa narinig niya at naisip niyang magsisimula na ngayon ang pangarap niyang mamuhay ng normal. Sumakay si Denji sa kotse kasama si Maka at ang iba pa. At may mahinang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Makima na mula ngayon ay aso niya si Denji. Sinabi rin niya na gusto lang niyang marinig ang salitang oo mula sa kanya dahil wala siyang silbi sa aso na hindi sumusunod sa amo nito. Nabigla si Denji dito dahil akala niya nung una ay mabait si Makima at medyo nagkagusto pa nga siya rito, pero tinatrito na siya nito na parang aso. Ang pag-iisip tungkol sa aso ay nagpapaalala kay Denji kay Paka, at nalungkot siya, ngunit naputol ang lungkot niya nang kumalam ang kanyang tiyan. Sinabi ni Makimos na dapat silang huminto sa isang lugar para mag-almusal, at sinabi ni Denji na wala siyang pera. Sinabi niya na siya ang taya at ibinigay pa ang kanyang coat kay Denji para ipantakip sa sarili nito. Nakalimutan ni Denji ang lahat ng iniisip niya kanina at muling nahulog ang loob niya kay Maka. Hindi nagtagal ay dumating sila sa isang maliit na breakfast shack kung saan muli na namang bumagsak si Denji dahil marami siyang dugo na nawala nang lumabas ang mga chainsaw mula sa kanya. Tinanong siya ni Maka kung paano siya naging ganoon, at sinabi niya na ibinigay ng alaga niyang demonyo ang puso at kapangyarihan nito sa kanya. Sinabi ni Maka na hindi pa nangyari ang ganitong bagay noon. Pero nagtitiwala siya kay Denji at sinabi na sa matalas niyang pang-amoy ay masasabi niyang buhay pa rin ang kaibigan niyang demonyo sa loob niya. Tuwang-tuwa si Denji nang marinig yun, at muli siyang nawala ng malay. Pagkagising niya, nasa kondangan ulit siya ni Maka at agad siyang bumangon. Nasa harap niya ang in-order niyang pagkain, at nang tanungin siya ni Maka kung kaya niyang kainin yun mag-isa, tumanggi siya para pakainin siya nito. Pagkatapos ay tinanong ni Denji si Maka kung may gusto ba itong partikular na uri ng lalaki. At sinabi nitong mas gusto niya ang mga lalaking katulad niya. Para bang nasa ikapitong langit si Denji nang marinig yon. Habang lutang pa rin sa saya, dinala siya ni Makima sa headquarters ng Devil Hunters at binigyan siya ng uniforme. Pagkatapos ay ipinakilala siya sa kapwa Devil Hunter at senior niya na si Iki.
Sinabi ni Makima kay Denji na magtatrabaho na siya kasama si Aki, pero nagwala si Denji at sinabing gusto niyang magtrabaho kasama siya. Mahinahon siyang kinausap ni Maka at sinabing kung magaling ang trabaho niya ay may popromote siya upang makatrabaho siya. Sa lungsod, paulit-ulit na kinukulit ni Denji si Aki, tinatanong kung may boyfriend ba si Makima. Naiirita si Aki kaya dinala niya si Denji sa isang eskinita at binugbog ito bago sabihing umalis na siya sa trabaho dahil hindi siya bagay dito. Sinabi niya kay Denji na ang mga taong sumasali sa trabaho dahil sa mabababaw na dahilan ay maagang namamatay, at ginagawa niya lang yun para tulungan siyang sumuko ngayon pa lang. Inihagis niya ang isang sigarilyo sa kanya at dinuraan ito upang patayin ang apoy, sabay sabing huwag na siyang magpakita bukas. Nagsimulang maglakad palayo si Aki, pero hinabol siya ni Denji at tinamaan siya gamit ang Nutcracker Pro. Bumagsak si Aki sa lupa at patuloy na hinampas ni Denji ang kanyang bayag. Sinasabing yun ang paraan ng pakikipaglaban niya sa mga lalaki. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa panghuhuli ng mga demonyo at sumali lang siya sa trabaho dahil kay Maka. Ngunit kung makakakain siya ng masarap na pagkain araw-araw, handa siyang mamatay para rito. Tumayo si Aki at inatake siya, ngunit ginamit ni Denji ang kanyang siguradong teknik at nagtagumpay na mapabagsak siya. Pagkatapos ay dinala niya siya pabalik sa headquarters kung saan sinabi nila kay Makima na hindi sila maaaring magtrabaho ng magkasama. Sa kabila nito, inilagay ni Makima si Denji sa isang key squad, sinasabing mula pa sa simula ay nilayo na itong magkaroon ng mga kakaibang miyembro bilang eksperimento. Sinabi rin niya kay Denji na kung sakaling umalis siya sa pagiging devil hunter o subukang tumakas, ituturing siyang kriminal at agad na papatayin. Sa huli, napagdesisyonan na si Aki ang magdadala sa kanyang bahay. Kinabukasan ng umaga, nilagyan ni Denji ng kung ano-ano ang tinapay na makita niya at kinain yon. Kaya nagkalat ang buong lugar ni Aki. Habang nagsisimula siyang mamuhay sa buhay na matagal na niyang pinapangarap, pinipigilan ni Aki ang galit niya na palayasin siya. Di nagtagal, nakatanggap sila ng misyon para pabagsakin ang isang fiend, na isang demonyo na sumanib sa katawan ng tao. Tinanong ni Denji kung fiend din ba siya, at sinabi ni Aki na hindi, dahil madaling makilala ang mga fiend, hindi tulad ng sa tao ang kanilang mga ulo. Dumating sila sa isang silid kung saan may isang fiend na kumakain ng ibon, at sinabi ni Aki kay Denji na mag-transform at patayin ito. Ngunit mabilis itong tinapos ni Denji gamit ang palakol, sinasabing mas hindi ito masasaktan sa ganitong paraan. Nagalit si Aki rito at idiniin ang ulo ni Denji sa bintana, sinasabing kinamumuhian niya ang mga demonyo dahil isa sa kanila ang pumatay sa buong pamilya niya sa harap ng kanyang mga mata. Tinanong niya si Denji kung gusto ba nitong makipagkaibigan sa mga demonyo. Sumagot si Denji na kung may demonyong gustong maging kaibigan niya, tatanggapin niya yon dahil wala siyang kaibigan. Pagkasabi nito, umalis si Aki. Pagkatapos ay nagsimulang pulutin ni Denji ang mga adult magazine mula sa sahig. Ang tanging dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang fiend gamit ang kanyang chainsaw power ay dahil ayaw niyang matalsikan ng dugo ang mga yon. Pagkatapos ay napaisip siya kung paano na niya ngayon nabubuhay ang buhay na matagal na niyang gusto. Pero pakiramdam niya may kulang pa rin. Iniisip niya na kulang siya ng isang ambisyon na nagtutulak sa mga tao na magpatuloy. At napunta ang isip niya kay Makima. Bigla siyang nagpasya na ang agarang layunin niya sa buhay ay mahawakan ang dibdib ng isang babae, at iyon ang patuloy niyang iniisip kahit makarating sila sa opisina ni Makima. Sinabi ni Makima kay Denji na bibigyan siya ng partner na yon. Tinawag niya ang partner nito na isang fiend na nagngangalang Power. Sinabi ni Makima na dahil medyo makatwiran si Power para sa isang fiend, inilagay siya sa unit ni Aki bilang eksperimento rin. Nagsimula sina Denji at Power na magpatrolya sa lungsod mula sa mga bubong, at napansin ni Denji na napaka nakakainis at mayabang ni Power. Inuutos niya kay Denji na maghanap ng papatayin dahil uhaw siya sa dugo. Ngunit pinili ni Denji na baliwalain ang lahat ng kapintasan niya kapalit ng pagkakataong makalapit sa kanya sa hinaharap. Nagpahinga sila nang wala silang makitang kalaban, at sinabi ni Power na siguradong dahil napakalakas niya kaya natatakot sa kanya ang mga mahihinang demonyo. Naiinis si Denji, ngunit biglang nakaamoy si Power ng dugo at mabilis na sumugod. Nakakita siya ng si Cucumber Devil sa kalsada at agad itong tinarget. Gumawa siya ng martilyo gamit ang sarili niyang dugo at agad na dinurog ang demonyo sa isang hampas lamang, habang nakatingin lang si Denji sa gulat. Di nagtagal, nagsimula ang paglilinis sa nagkalat na laman ng si Cucumber Devil at dumating din si Makima upang pag-alitan sina Denji at Power. Sinabi niyang may isang sibilyang mga ngasona ng demonyo ang tumanggap sa trabahong yun at nakialam sila sa kanyang gawain. Idinagdag pa niya na baka hindi bagay kay Power ang pagiging devil hunter at mas mabuting protektahan na lang niya ang sarili niya. Sinabi ni Power na si Denji ang nagutos sa kanya.
Tinawag siya ni Denji na sinungaling at nagsimula silang mag-away. Ngunit nang sabihin ni Makima na tumigil sila, agad na natakot si Power at natahimik. Kalaunan, habang umo-order si Denji ng inumin mula sa vending machine, nagsimulang makipaglaro si Power sa isang pasang gala. Bigla niyang inamin na sa mga pusa lang siya nakakasundo. Bago siya naging fiend, isa siyang malakas na demonyo at likas niyang kinamumuhian ang mga tao. Ngayon naman ay kinamumuhian din niya ang mga demonyo dahil kinidnap ng isa ang alaga niyang pusa na si Meow. Sinabi ni Power na gagawin niya ang kahit ano para mabawi ang pusa niya, kahit kailangan niyang makipagtulungan sa mga taong kinamumuhian niya. Sinabi ni Denji na hindi niya maintindihan ang paggawa ng ganoon para sa pusa. Pero maiintindihan niya kung para ito sa aso o para makalapit sa isang babae. Tinanong ni Power si Denji kung tutulungan ba siya nitong mabawi si Meow kung papayagan niya itong hawakan siya. Agad namang nag-init ang dugo ni Denji at sinabi niyang papatayin niya ang demonyong kumidnap sa kawawang pusa. Nakakuha siya ng pahintulot na leave para kay Power at pumunta sila sa lugar ng demonyong kumidnap sa pusa. Sinabi ni Power na kung siya ang lalapit, gagamitin ng demonyo ang pusa bilang panangga kaya si Denji ang kailangang lumaban. Dumating sila sa probinsya at itinuro ni Power ang bahay kung saan nakatira ang demonyo. Pinangunahan niya si Denji papunta roon at tinanong ni Denji kung hindi ba gagamitin ng demonyo ang pusa bilang bihag kapag nakita siya. Biglang tumigil si Power nang marinig yon. At doon na pagtanto ni Denji na naloko siya. Sinubukan niyang atakihin si Power, pero mas mabilis ito at pinatunog siya gamit ang Blood Hammer. Kinaladkad siya papasok sa bahay at ibinigay sa Bat Devil na nakipagkasundo sa kanya. Binuhat ng Bat Devil si Denji at ipinakita ang sugat sa kanyang braso na nakuha niya mula sa mga Devil Hunter. Gusto nitong inumin ang dugo ni Denji para gumaling, kaya piniga niya si Denji at ininom ang dugo nito. Kahit masama ang lasa, agad nitong pinanumbalik ang lakas ng demonyo. Ibinitin niya si Denji at lumipad sa bubong, sinasabing kailangan niyang kumain ng ibang tao para mawala ang masamang lasa sa kanyang dila. Tumingin si Denji kay Power at napagtanto na hindi niya ito dapat pinagkatiwalaan. Humarap si Power sa Bat Devil at hiniling na ibalik ang pusa ayon sa kanilang kasunduan. Ipinakita nito ang pusa, ngunit sinabi na dahil masama ang lasa ng dugong dinala niya, paparusahan siya nito. Nilunok niya ang pusa kasama ang hawla, at labis na nasaktan si Power. Naalala niya kung paano niya nakilala si Meow sa kagubatan matapos siyang maging fiend. Mahina at payat ang pusa, ngunit hindi ito natakot sa kanya, kaya pinili niyang alagaan ito kahit nung una ay balak niya lang itong patayin. Sa kalaunan ay napamahal sa kanya ang pusa, ngunit isang araw, habang nagpapahinga siya sa bubong, kinuha ng Bat Devil ang pusa at sinabi kay Power na magdala ng dugo ng tao kung gusto niyang mabawi ito. Nang makita niyang nilamon ng demonyo ang kanyang pusa, naduraj ang puso ni Power. Tumingin siya kay Denji nang may lungkot bago siya grabe ng Bat Devil at nunukin din ang buo. Lumipad ang demonyo patungo sa lungsod upang kumain pa ng mga tao. Ngunit napansin ito na nakakapit pa rin si Denji sa kanya. Sinubukan itong patayin siya sa pamamagitan ng mahigpit na pagpisil. Ngunit hinayla ni Denji ang kordon sa sandaling yon. Iniisip niya kung gaano siya nasakta nang mawala si Pakita. Iniisip niyang marahil ganoon din ang naramdaman ni Power nang mawala ang kanyang pusa. Biglang lumabas ang chainsaw mula sa ulo niya, at ginamit niya ito upang putulin ang braso ng Bat Devil. Bumagsak sila sa isang gusali, at sinabihan ni Denji ang isang takot na babaeng empleyado na tumakbo bago siya makain. Pagkatapos ay sumugod siya sa Bat Devil, itinulak ito pababa sa kalsada at walang tigil na inaatake. Sinabihan pa niya ang mga natatakot na tao na tumakbo, at napagpasyahan ng Bat Devil na gamitin yun bilang kahinaan niya. Ibinato nito ang isang kotse na may taong nasa loob pa kay Denji, ngunit agad niyang ibinalik ang chainsaw sa kanyang mga braso at sinalo ang kotse. Tinanong siya ng Bat Devil kung bakit niya sinasayang ang lakas niya para protektahan ang mga tao, at sinabi ni Denji na wala naman talaga siyang pakialam sa mga tao. Ibinalik niya ang kotse sa Bat Devil at nakanundag ang lalaki palabas sa tamang oras. Tumama ang kotse sa ulo ng demonyo at sumabog, kaya nagliyab ito. Galit na galit ang Bat Devil kaya ginamit nito ang pinakamalakas na atake, sumipsip ito ng maraming hangin at pinakawalan bilang isang ultrasonic cannon. Sapat ang lakas nito upang wasakin ang isang gusali. Inisip ng Bat Devil na patay na ang kalaban niya at nagpa siya itong kainin ng tao para maibalik ang lakas. Ngunit buhay pa si Denji. Habang hinihila niya muli ang kordon at umuugong ang chainsaw, nagtanong ang Bat Devil kung paano siya buhay pa. Sumigaw si Denji na mas malala pa ang mga naranasan niya kaysa rito at hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nagkakaroon ng girlfriend. Natakot ang demonyo sa tindi ng determinasyon niya at ibinagsak ang tao bago naghagis ng bato para ilayo si Denji.
Ngunit hinati lang ni Denji ang bato at sumugod sa demonyo, pinutol din ang pangalawang braso nito. Ibinangga niya ito sa gusali at hiniwa ang tiyan nito hanggang sumabog ang laman loob. Di nagtagal, nagising si Power sa mga bisig ni Denji habang mahigpit na hawak ang hawla ni Meow. Tinanong niya kung bakit siya iniligtas kahit sinubukan niya itong patayin. Tinawag niya itong tanga at pagkatapos ay sinabi niyang tutuparin niya ang pangako niya at papayagan siyang humawak. Sobrang saya ni Denji, ngunit habang sumisigaw siya sa tuwa, biglang naputol ang kanyang braso. Isang malaking uod na demonyo ang kumuha sa naputol na braso at kinain yon habang nakatingin lang si Denji. Tinanong niya si Power kung kaya pa ba nitong lumaban, ngunit sinabi nitong hindi na siya makagalaw. Sinabihan niya si Denji na kunin si Meow at tumakbo, ngunit nagpa siya si Denji na lumaban. Hinailan niya ang kordon, ngunit maliit na chainsaw lang ang lumabas sa ulo niya dahil sobrang dami na ng dugo ang nawala sa kanya. Lumapit si Denji sa Worm Devil na nagsabing boyfriend niya ang Bat Devil at hindi siya masaya na napatay ito. Gayunpaman, sinabi niyang papalayain niya si Denji dahil mukhang cute ito. Ngunit papatayin niya ang babae at ang pusa. Naghanda si Denji na lumaban dahil hindi niya hahayaang maaga ang gantimpala niya. Inatake siya ng Worm Devil. Iniiwasan niya ang mga tentacle nito at tumatalon-talon, ngunit nahuli siya at ibinangga sa gusali. Patuloy siyang tumatakbo upang umiwas sa mga atake hanggang makahanap siya ng pagkakataon na makalapit at masuntok ito. Ngunit muli siyang pinalipad palayo ng demonyo. Sinabi nitong hindi siya makapaniwala na natalo ang boyfriend niya sa isang mahina. Sinabi nitong mamamatay na si Denji, ngunit sumigaw si Denji na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nahahawakan ang mga dibdib na gusto niya. Tinawag iyon ng Worm Devil na isang napakapangit na pangarap at tinamaan si Denji roon. Naalala niya kung paano palaging minamaliit na mga tao ang pangarap niya. Galit siyang sumugod sa demonyo, iniiwasan ang mga atake nito. Umakyat siya sa ibabaw nito at hiniwa ito gamit ang maliit na chainsaw sa ulo niya. Sumigaw siya na ang pangarap niya ay kasing halaga rin ang pangarap ng iba na maghayganti o protektahan ang pamilya nila. Sinabi niya sa Worm Devil na kung matatalo ito sa kanya, mas mababa ang pangarap nitong kainin ang lahat ng tao kaysa sa pangarap niyang maging malikot kasama ang isang babae. Muling umatake ang demonyo at iniwasan ni Denji ang mga ito habang ginagamit ang bituka ng Bat Devil upang atali ang mga paa nito at pabagsakin. Nasugatan niya muli ito, ngunit nagsimula itong hampasin siya gamit ang mga tentacle nitong braso. Halos bumagsak na si Denji sa pagod, ngunit pinilit niyang tumayo at lumaban muli. Tumakbo siya at nagtago sa ilalim ng mga nagkalat na laman upang umatake mula sa likod. Hinawakan niya ang buhok ng demonyo at sinaksak ito gamit ang chainsaw, ngunit nasaksak din siya ng dila nito. Habang malapit na siyang kainin, biglang dumating si Aki. Tumingin siya sa Worm Devil habang ginagawa ang fox gesture gamit ang kamay niya. Sa utos niya, lumitaw ang ulo ng Fox Devil mula sa kawalan at kinagat ang ulo ng Worm Devil, kaya naligtas si Denji. Nilunok nito ang ulo at naglaho kaagad. Dumating ang iba pang miyembro ng squad. Sinabihan ni Aki ang mga baguhan na tulungan ang mga sibilyan na lumikas at inutusan ang partner niyang si Hameno na magbantay kung may natitirang demonyo. Pagkatapos ay dinala ni Aki si Denji sa ospital kung saan siya nagising na ganap ng gumaling. Kahit ang naputol niyang braso ay naibalik matapos siyang salina ng dugo. Nagbabalat si Aki ng mga mansanas para sa kanya at sinabi nitong para talaga siyang isang demonyo. Sinabi ni Denji na naging kaibigan din naman siya ng isang demonyo. At tinawag siya ni Aki na isang ignorante. Ipinaliwanag niya na ang mga Devil Hunter ay gumagawa ng kontrata sa mga demonyo para magamit ang kanilang kapangyarihan. May kontrata siya sa Fox Devil na kumakain ng bahagi ng kanyang katawan tuwing tatawag siya ng tulong dito. At sa pagkakataong ito ay binigyan niya ito ng kaunting balat mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Aki kung anong kapangyarihan ang ginawa niya, ngunit tumanggi si Denji na isumbong siya. Sinabi niyang mabuting tao siya at nagkunwari pa siyang walang alam tungkol sa dugo niya na kumalat sa lupa sa labas ng bahay ng Bat Devil. Inakusahan siya ni Aki na kumakampi na naman sa mga demonyo, ngunit naalala niya kung paano nagpasalamat ang mga taong iniligtas ni Denji sa Chainsaw Devil. Nakakita siya ng kaunting pag-asa kay Denji. Kaya sinabi niya rito na hindi na siya mag-iimbestiga pa at hindi rin siya magre-report ng mga negatibong bagay sa kanilang mga nakatataas, ngunit sa isang kondisyon lamang. Sinabi niya kay Denji na sundin ng seryoso ang kanyang payo at mga utos dahil wala itong moralidad at wala rin itong ideya kung paano gumagana ang mundo. Kung gagawin niya yon, mapoprotektahan niya ang kanyang kasalukuyang pamumuhay. Pumayag si Denji, sinasabing maaaring wala siyang mataas na pangarap tulad ng iba. Pero seryoso siyang makamit ang kanyang murang pangarap kaya makikipagtulungan siya sa kanya.
Pagkatapos noon, lumabas si Aki kung saan hinihiling ni Power na palayain siya mula sa mga posas na yung napatunayang inosente siya. Ginawa niya yun kahit na may babala ang kanyang senior laban dito. Sinabi niya na bilang mga Devil Hunter, gagamitin nila ang mga demonyo at kaibigan para sa kanilang kapakinabangan. Ngunit hindi ibig sabihin na kaibigan nila ang mga ito. Pagkatapos nito, pumunta si Aki upang magulat tungkol sa insidente kay Makima at gumawa siya ng peking kwento para protektahan sina Denji at Power. Tinanggap niya ang kwento kahit alam niyang kasinungalingan yun at sinabi kay Aki na mas naging relaxed na siya mula nang magsimula siyang tumira kasama si Denji. Kinabukasan, maagang nagising si Aki para gawin ang lahat ng gawaing bahay habang si Denji ay patuloy lang na nakikitira ng libre. Habang naghahanda si Aki ng tanghalian, may biglang kumatok ng malakas sa kanilang pinto at nang hindi nila ito binuksan ay sinira ng bisita ang kandado. Si Power pala yun kasama si Meow at titira na raw sila roon simula ngayon. Agad na tumawag si Aki kay Makima upang magreklamo, ngunit sinabi nito na siya ang nagpasya na patirahin si Power sa kanya dahil siya lang ang taong kayang magpigil kina Power at Denji. Nagreklamo si Aki, ngunit nang sabihin ni Makima na wala siyang ibang mapagkakatiwalaan bukod sa kanya, nagising ang siyemp sa loob niya at tinanggap niya ang trabaho. Ang pamumuhay kasama si Power ay mas nakakainis pa kaysa kay Denji dahil tumatanggi itong kumain ng gulay, mag-flush ng toilet, o kahit maligo man lang. Gayunpaman, dahil dito ay naging magkakampi sina Denji at Aki. Kalaunan sa araw na yon, habang nililinis ni Denji ang toilet, lumapit si Power at sinabi sa kanya na oras na para kunin niya ang gantimpala na ipinangako sa kanya. Malakas ang tibok ng puso ni Denji habang umupo si Power sa toilet seat at sinabi na 3 pisil lang ang pwede niyang gawin dahil iniligtas niya sila ni Meow mula sa Bat Devil. Dahil dito ay lutang si Denji buong araw. Kinabukasan, habang tinuturuan siya ni Makima tungkol sa mga papeles, napansin nito na mukhang balisa siya. Tinanong siya kung ano ang nangyari at inamin niya na ang pangarap niyang makahipo ng babae ay naging nakakadiri imbes na masarap sa pakiramdam. Sinamantala ni Makima ang pagkakataon at biglang hinawakan ang kanyang kamay. Inaakit siya at sinasabing mas masarap ang ganoong malalaswang bagay kapag mas malapit ka sa isang tao. Hinawakan niya ang kamay nito, hinaplus ang kanyang mukha at kinagat ang daliri ni Denji, na nagbigay kay Denji ng pakiramdam na hindi niya maipaliwanag sa salita. Habang pinapahawak niya si Denji sa kanyang marshmallows, tuluyang natarante si Denji at nahulog mula sa kanyang upuan. Lumapit si Makima nang mapanganib sa kanyang mga labi at pagkatapos ay tinanong siya kung may gagawin ba siya para sa kanya. Handa si Denji na gawin ang anumang hilingin niya, kaya umupo si Makima at sinabi sa kanya na talunin ang Gun Devil para sa kanya. Ibinunyag niya na unang nagpakita ang Gun Devil 13 taon na ang nakalipas sa bansang mahilig sa baril, ang USA, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito ngayon. Sinabi ni Makima na ito ang pinakamalakas na demonyo na gustong patayin ng bawat Devil Hunter at maaaring si Denji lang ang makagawa nito. Bilang gantimpala, sinabi niya kay Denji na kung magtagumpay siyang patayin ang Gun Devil, tutuparin niya ang isang kahilinan nito kahit ano pa yun. Masayang-masaya si Denji at hindi makapaniwala. Kaya ipinaliwanag ni Makima na ginagawa lang niya ang pangakong yon dahil napakalakas ng Gun Devil. Ipinaliwanag niya na ang takot ng mga tao ay nagiging demonyo at habang mas kinatatakutan ng isang bagay, mas lumalakas ang demonyo nito. Maraming taon na ang nakalipas, sumigla ang negosyo ng baril dahil nagsimulang bumili ng mga baril ang mga tao upang labanan ang mga demonyo. Ngunit mabilis itong lumala at nagsimulang kumalat ang karahasan gamit ang baril sa kung saan-saan. Madalas itong ipinapakita ng media at lalong dumami ang mga taong natakot sa mga baril. Ang huling pangyayari ay nang may isang pag-atake ng terorista na yumanig sa Amerika, at sa mismong araw na yun unang nagpakita ang Gun Devil. Ikinwento rin niya ang nakaraan ni Aki. Ang kanyang pamilya ay dating nakatira sa isang malamig na lugar sa Hilaga. Isang araw, habang nagkakasama ang kanyang mga magulang at ang may sakit niyang nakababatang kapatid, dumating si Aki at hiniling sa kanyang ama na lumabas at makipaglaro sa kanya. Sinabi ng kanyang ama na maglaro muna siya mag-isa dahil hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid, at nainis ang batang si Aki dahil palaging may sakit ang kanyang kapatid. Gayunpaman, gusto talagang makipaglaro ng kanyang kapatid kaya lumabas ito kasama niya. Sinubukan ni Aki na paalisin siya sa pamamagitan ng paghagis ng snowball, ngunit nauwi lamang yon sa isang masayang snowball fight sa pagitan nila. Pagkatapos noon, sinabi ni Aki sa kanyang kapatid na umuwi at kunin ang kanyang glove para makapaglaro sila ng catch. Bigla na lamang may isang napakabilis na bagay na tumama sa kanilang bahay nang may napakalakas na puwersa at agad itong nawasak, na ikinamatay ng buong pamilya ni Aki. Sinabi ni Makima kay Denji na sa araw na yon ay pumatay ang Gun Devil ng isa. 2 milyong tao sa loob lamang ng 5 minuto bago ito nawala.
Dahil dito ay nagkaroon ng matinding takot sa buong mundo at mas lalo pang kinatakutan ng mga tao ang mga demonyo, na lalo pang nagpalakas sa kanila. Tinanong ni Makima si Denji kung kaya niyang pumatay ng isang napakalakas na bagay, at sinabi niyang kung magsisikap siya ay parang piraso lang yun ng cake. Sinabi ni Makima na ang unang hakbang nila ay hanapin ang Gun Devil at para doon ay naglabas siya ng isang maliit na kahon na may mga bala na magkakadikit. Ipinaliwanag niya na ito ang mga piraso ng laman ng Gun Devil na kanilang nakolekta. Malakas ang paghila ng mga pirasong ito sa isa't isa at kapag nakabuo sila ng sapat na malaking kumpol, itutulong nito ang direksyon ng Gun Devil. Sinabi rin niya na anumang demonyo na kumain ng piraso ng Gun Devil ay lalo pang lumalakas. Di nagtagal pagkatapos noon, pumunta si Aki at ang kanyang team sa isang hotel na sinaniban ng demonyo. May dala si Aki na piraso ng Gun Devil at dahil nag-react ito sa demonyo sa loob ng hotel, napatunayan na ang target nila ay kumain din ng bahagi ng Gun Devil. Walang gaanong pakialam sina Denji at Power at pinipigilan sila ni Aki sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng chewing gum. Gayunpaman, patuloy pa rin niya silang sinisigawan at sinabi ni Hameno sa kanya na tigilan ang pagiging sobrang istrikto sa kanila. Bigla niyang napagdesisyonan na bibigyan ng gantimpalang halik sa pisngi ang taong makakapatay sa demonyo. Bagaman una ay nataranta si Denji, agad siyang natauhan nang maalala niya si Makima. Sinabi niya na napagpasyahan na niya kung sino ang magiging unang halik niya at gagawin niya ang kahit ano para sa kanya. Ngunit nang sabihin ni Hameno na kung mapapatay niya ang demonyo ay hahalikan siya nito gamit ang dila. Huwag kayong umakyat ng mag-isa. Delikado yun. Nagsimula silang magagawan para sa karapatang mahalikan ni Hameno. Sumali rin si Power at ang takot na babaeng si Kabeni. Tinanong ni Hameno si Aki kung ano ang tingin niya sa mga bagong recruit at sinabi niyang mamamatay ang mga ito sa loob ng 1 taon o titigil sa trabaho. Hiniling lang niya kay Aki na huwag siyang iwan sa pamamagitan ng pagkamatay. At naalala niya ang unang pagkikita nila. Nasa puntod siya ng dati niyang partner nang dalhin ng kanyang guro ang batang si Aki at sinabing ito na ang bago niyang partner. Sinabi ni Hameno na lahat ng partner niya ay namatay dahil bata pa at walang silbi, at hiniling niyang huwag siyang mamatayan nito. Bumalik sa kasalukuyan, may bumukas na pinto sa harap ng grupo at isang maliit na demonyo na ulo at 2 kamay lang ang lumabas. Tumalon ito papunta sa mga hunter ngunit pinahinto ito ni Hameno sa ere gamit ang kanyang kapangyarihan at pagkatapos ay tinaga ito ni Power. Sinabi ni Power na nagyelo ang demonyo dahil sa takot sa kanya, ngunit sinabi ni Hameno na dahil yun sa kanya. May kontrata siya sa Ghost Devil at maaari niyang gamitin ang kanang braso nito dahil isinakripisyo niya ang kanyang kanang mata para rito. Nagsimula silang umakyat sa hagdan para hanapin ang demonyo, ngunit nakita ni Arai ang parehong mantsa ng dugo mula sa demonyong pinatay nila sa itaas. Tiningnan niya ang numero ng palapag at sinabi sa lahat na umakyat sila mula sa 8 palapag. Ngunit bumalik sila sa parehong palapag. Sinubukan niyang patunayan ito at nagmadali siyang bumaba sa hagdan ngunit bumalik din siya sa 8 palapag mula sa hagdan na paakyat. Nalito na ang lahat at nagtataka kung kailan sila napasok sa isang Christopher Nolan movie. Gusto rin itong kumpirmahin ni Hameno, kaya sinabi niya kay Kabeni na gumawa ng peace sign at pagkatapos ay bumaba siya ng hagdan. Pagbalik niya ay lumabas din siya sa 8 palapag mula sa itaas at napagtanto ni Aki na kakayahan yun ng demonyo. Ginamit din niya si Kabeni bilang marker at pinatayo siya sa harap ng isang pinto habang pumasok siya sa silid. May isa pang silid sa kabilang bahagi ng bintana at nang pumasok siya roon at lumabas, lumitaw siya mula sa pintuan sa likod ni Kabeni. Samantala, natuklasan din ni Denji ang parehong bagay at napagtanto ng lahat na hindi sila makakaalis sa 8 palapag. Di nagtagal ay pumasok silang lahat sa isang silid upang pag-isipan ang susunod nilang hakbang. Napansin ni Aki na hindi na nagre-react ang laman ng Gun Devil at naniniwala si Hameno na ang demonyong kinakaharap nila ay isang tusong uri. Tinanong ni Arai kung ano ang mangyayari kung manatili sila roon ng matagal, at nanginginig si Kabeni habang sinasabing mamamatay silang lahat sa gutom doon. Sinubukan siyang palakasin ang loob ni Arai, ngunit sinabi niyang halos napilitan lang siyang maging devil hunter ng kanyang mga magulang. Gusto nilang mapag-aral sa kolehiyo ang matalino niyang nakababatang kapatid kaya kailangan niyang kumita ng pera. At dalawa lang ang pagpipilian niya, maging OnlyFans model o maging devil hunter. Nagsimula siyang umiyak na mali ang naging desisyon niya, at tinawanan siya ni Power dahil nakakatawa raw ang mga ekspresyon niya. Habang sinusubukan ni Hameno na aliwin si Kabeni, may napansin si Aki. Sinabi niyang ang orasan sa silid na iyon ay nakahinto sa 18 minuto matapos ang 8:00 at ganoon din ang lahat ng orasan sa palapag na iyon. Iniisip niya na kung pinatigil ng demonyo ang oras sa palapag na iyon, walang ibang devil hunter ang makakapunta roon para tulungan sila.
Para kay Denji ay panalo yun dahil maaari siyang matulog nang hindi nag-aalala na gumising sa tamang oras at hindi makapaniwala si Aki. Di nagtagal ay ginaisang ni Hameno si Denji at tinanong niya kung nakalabas na sila sa hotel. Sinabi nitong hinahanap pa rin ni Aki ang demonyo. Si Arai ay sobrang kinakabahan at nagkulong sa isang silid. Nagpanik si Kabeni dahil nauubusan na sila ng tubig at sinubukan pang uminom mula sa toilet bowl kaya pinatulog siya ni Hameno. Tungkol naman kay Power, masaya at baliw pa rin siya tulad ng dati, kaya kahit papaano ay nakahinga sila ng maluwag. Pinagmamasdan nilang tatlo ang 2 taong takot na takot at maya-maya ay sinindihan ni Hyuno ang huli niyang sigarilyo. Napansin ni Denji na pareho ang tatak nito sa sigarilyo ni Aki at buong pagmamalaking sinabi ni Hyuno na siya ang nagpasimula kay Aki sa paninigarilyo. Isang araw daw, inalok niya si Aki ng sigarilyo pero tumanggi ito dahil hindi raw yun mabuti sa kalusugan. Sinabi ni Hyuno na maaga namang namamatay ang mga Devil Hunter kaya dapat subukan niya, pero matibay ang loob ni Aki na hindi siya mamamatay agad. Natuwa si Hyuno nang marinig yun dahil emosyonal siyang nasaktan sa pagkamatay ng lahat ng naging partner niya. Isang araw nakita ni Aki sa palengke ang isang babae na sinasampal si Hyuno at nalaman niyang yun pala ang girlfriend ng dati nitong partner na pumunta roon para ilabas ang galit niya. Sinabi ni Hyuno kay Aki na ayos lang yun, pero hindi pumayag si Aki. Hinabol niya ang babae at dinikitan ng chewing gum ang buhok nito. Nang ikwento niya yun kay Hyuno, napatawa ito ng malakas. Dinala siya ni Hyuno sa hapunan at inulit ang sinabi ng dati niyang guro. Sabi raw nito, hindi kinatatakutan ng mga demonyo ang pinakamalakas o pinakamatapang na hunter, kundi ang pinakabaliw. Sinabi ni Hyuno kay Aki na matagal pa siyang mabubuhay, pero inisip ni Aki na sarcastic lang siya. Inalok niya ulit si Aki ng sigarilyo at sinabing subukan niya para sa kanya. Sinabi ni Aki na yun na ang una at huling sigarilyong hihit-hitin niya, pero hindi pala yun totoo. Bumalik sa kasalukuyan, pumasok si Aki sa kwarto para humingi ng sigarilyo kay Hyuno. Nang malaman niyang yun na ang huli, kinuha niya ito sa bibig niya at siya mismo ang humithit. Habang nagwawala si Denji dahil parang indirect kiss yun, pinatahimik siya ni Aki at sinabi ang masamang balita. Ang demonyong pinatay nila kanina ay nagsisimula ng lumaki at maging mas baluktut ang anyo. Lumabas ang lahat upang harapin ang demonyo na lumaki na parang tumor at may mga malabong hugis ng mukha ng tao sa katawan nito. Nagalop ang demonyo ng kontrata sa mga tao, kainin daw niya si Denji, at pagkatapos ay palalayain niya ang lahat ng walang masasaktan. Biglang lumabas si Kobne mula sa kwarto na nanginginig ngunit may hawak na kutsilyo at sinabi kay Denji na magpakain na siya. Sinugod niya si Denji, pero sinipa ni Aki ang kutsilyo sa kamay niya at pagkatapos ay pinatulog siya ni Hyuno. Hiniling niya kay Aki na tawagin ang Fox Devil para kainin ang demonyo, pero nabigo siya dahil mukhang hiwalay ang espasyong ito sa realidad. Sinubukan ni Heo na punitin ang demonyo gamit ang ghost hand niya, pero lalo nang itong lumaki matapos masaktan. Tumawa ang demonyo at sinabi na hindi yun ang tunay niyang katawan at wala pa nga ang puso niya sa ikawalong palapag. Sinabi niya sa mga hunter na nasa loob sila ng tiyan niya at ang tanging paraan para makalabas ay tanggapin ang kontrata. Hindi naniniwala si Denji na palalayain ng demonyo ang lahat kahit kainin siya. Pero sinabi ni Hyuno na kapag pumirma ng kontrata ang demonyo at tao, obligado itong tuparin ang bahagi nito kung gagawin din yun ng tao. Lumabas din si A sa kwarto at sinabing patayin na si Denji, pero tutol si Aki dahil naniniwala siyang may mahalagang dahilan ng demonyo kung bakit hinihingi yun. Sumang-ayon si Heo sa kanya, habang gusto naman ni Power na patayin si Denji dahil kailangan niyang makauwi para pakainin si Miao. Sa huli, napagdesisyonan na hindi nila papatayin si Denji. Naghintay sila sa hallway habang palaki ng palaki ang halimaw at papalapit ng papalapit sa kanila. Tinanong ni Hyuno si Aki kung may plano ba siya, at sinabi niyang kung wala ng ibang paraan ay gagamitin niya ang espada niya. Agad siyang pinagbawalan ni Heo at sinabi kay Denji na kailangan muna niyang patayin siya bago gamitin ni Aki ang espada. Samantala, kinain ni Power ang lahat ng pagkain nila at nagalit si Ai sa kanya. Habang nagtatalo sila, pumasok si Kobe sa kwarto na may kutsilyo. Tuluyang nasara na siya ng ulo at sinabi niyang kasalanan ni Power kung bakit sila na-trap dito. Sinubukan ni Arai na ipaliwanag na imposible yon. Inakusahan siya ni Kobe na kampi siya sa mga demonyo at sinubukan siyang saksakin kaya nagpanik siya. Ang takot nila ay lalong nagpalakas sa demonyo at mabilis itong lumaki. Tumakbo palayo sina Aki at ang iba pa habang tumatawa ang demonyo at sinasabing matakot sila dahil siya ang Eternity Devil. Biglang nagsimulang tumagilid ang sahig habang nagbabago ang hugis ng hotel. May malaking butas na bumukas sa gitna kung saan bumuka ang bibig ng Eternity Devil para lamunin si Denji. Nakiusap sina Arai at Kobe na isakripisyo si Denji,
pero nagpasya si Aki na gamitin ang espada niya. Ayaw yun ni Himino kaya pinigilan niya si Aki gamit ang ghost arm niya. Sinabi niyang kung gagamitin ni Aki ang espada ay makakalabas sila, pero mawawalan siya ng malaking bahagi ng buhay niya at hindi niya hahayaang mangyari yun. Biglang sinunggaban ni Arai si Denji at sinubukan siyang saksakin ni Kobni, pero hamarang si Aki at siya ang nasaksak. Nagulat ang lahat. Habang tumatayo si Aki, sinabi niya na kahit si Denji ang pinakamasamang taong nakita niya, kinikilala niya ang tapang nito at gusto niya ng mga kasamang tulad niya para patayin ang Gun Devil. Natarante si Himeno nang makita si Aki na sugatan at hindi alam kung ano ang gagawin. Sinabi ni Kobe na kasalanan lahat ni Denji at kung kakainin siya ay maayos ang lahat. Sawang-sawa na si Denji sa pagtatalo kaya nagpasya siyang tumalon sa bibig ng demonyo, pero hindi siya sisuko ng walang laban. Napansin niyang natatakot ang Eternity Devil sa chainsaw niya at nakakaramdam ito ng sakit kapag nasasaktan. Plano niyang punitin ito mula sa loob hanggang mamatay ito sa sakit. At kung magtagumpay man siya, gusto niyang hindi kalimutan ni Himeno ang halik na ipinangako niya. Sinabi rin ni Denji kay Aki na hindi na niya kailangan siyang ipagtanggol dahil pagod na siyang may utang na loob sa ibang tao. Kapag nakalabas sila rito, quits na sila. Pagkatapos ay hinailan niya ang kordon at tumalon sa bibig ng Eternity Devil. Nilunok siya ng demonyo at mukhang natuwa pa, pero biglang pinunit ni Denji ang bibig nito habang lumalabas bilang Chainsaw Man. Patuloy niyang hinihiwa ang Eternity Devil kahit paulit-ulit siyang inaatake nito. Sinabi ng demonyo na hindi niya mahahanap ang puso nito roon at hindi niya ito mapapatay, at sinabi ring mas mahina na siya kaysa dati. Natakot ang lahat sa madugong eksena, pero sinabi ni Power na maraming dugo ang nawawala kay Denji at kapag nagpatuloy yun ay manghihina siya at titigil ang chainsaw niya. Ang mga bibig sa loob ng Eternity Devil ay nagsimulang kumagat sa kanya at naramdaman niyang kulang na ang lakas niya. Kaya kinagat niya mismo ang laman ng demonyo para makuha muli ang enerhiya niya. Muli niyang pinaghahak ang Eternity Devil habang sinasabing parang maruming tubig sa kanal ang lasa ng dugo nito, pero ang mukha nitong nasasaktan ay parang strawberry jam ang lasa. Sa sandaling yun, napagtanto ni Himeno na wala pa siyang nakitang taong mas baliw kaysa kay Denji. Sinasabi ng guro niya na kinatatakutan ng mga demonyo ang mga baliw na Devil Hunter dahil mahirap silang takutin at mas mahirap pa silang intindihin. At kinatatakutan ng mga demonyo ang hindi nila maintindihan, gaya rin ng mga tao. Sinabi ng guro niya na hindi sila ginawa para maging baliw. Kahit gusto nilang patayin ang Gun Devil, sinabi nitong sanayin niya ng mabuti si Aki dahil sa bilis ng progreso nito ay malapit na nitong makuha ang mga piraso na magdadala sa kanya sa Gun Devil at ayaw niya yun mangyari. Kaya iminungkahi niya kay Aki na mag-private na lang sila. Hindi na nila kailangang habulin ang Gun Devil, kikita sila ng maayos at magkakaroon ng oras para sa sarili nila. Tumanggi si Aki. Sinabi niyang hindi siya magpa-private dahil ang tanging lugar na may access sa laman ng Gun Devil ay ang Public Safety Bureau. Alam ni Himeno na tiyak na mamamatay si Aki kung lalaban siya sa Gun Devil dahil kulang siya sa kabaliwan. Pero habang pinapanood niya ngayon si Denji, iniisip niyang kung may sapat na kabaliwan para talunin ang Gun Devil, iyon ay si Denji. Biglang bumagsak si Denji dahil sa atake ng Eternity Devil. Tinulungan siya ni Himeno sa pamamagitan ng paghila sa kordon niya para muling paandarin ang chainsaw niya. Tumawa si Denji at sinabing patuloy niyang hihiwin ang Eternity Devil at iinumin ang dugo nito para manatiling malakas, at yun ang pinakamalapit na mararating ng sangkatauhan sa isang perpetual motion machine. Patuloy siyang lumaban ng walang pahinga habang ang mga nanunood ay unti-unting nanghihina sa gutom at bumabalik na sa mga kama nila. Binantayan siya ni Himeno at nasaksihan niya ang katapusan ng laban matapos ang 3 araw ng walang tigil na pakikipaglaban. Pumunta siya sa kwarto at niyakap si Aki habang sinasabing magpahinga na sila dahil tapos na ang lahat. Sa ibaba nila, tunuyang sumuko ang Eternity Devil sa walang katapusang sakit at inialok nito ang puso niya kay Denji para patayin siya at matapos na ang paghihirap niya. Agad yung ginawa ni Denji at nakalabas sila sa hotel. Natuwa si Denji na ligtas silang nakalabas at nakakuha pa ng piraso ng laman ng baril, pero bigla siyang bumagsak. Sinuportahan siya ni Himeno at isinakay sa likod niya para dalhin sa ospital habang tinutulungan ni Power si Aki. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling na si Aki at katatapos lang ng isang misyon kasama si Himeno. Iminungkahi niya na mag-party sila para sa mga bagong recruit dahil sina A at Kobne ay nakakaramdam ng matinding guilt dahil gusto nilang patayin si Denji kanina. Gusto pa nga nilang umalis sa bureau dahil doon, at iniisip ni Himeno na makakatulong ang isang party para mas maging close ang grupo. Alam ni Aki na gusto lang talaga ni Himeno uminom, pero pumayag siya. Gusto niya itong gawin na yung linggo dahil pupunta si Maka sa ibang lungsod sa susunod na linggo at gusto niyang makasama siya roon.
Sinabi ni Hymno na matagal nang nananatili si Makima sa lungsod na ito dahil kay Denji, at ngayon ay curious siya kung ano ang alam nito tungkol sa kapangyarihan ng Chainsaw Devil. Nagkaroon sila ng party makalipas ang ilang araw at naroon ang lahat ng miyembro ng grupo. Halos hindi marunong magbasa si Denji kaya hindi niya mabasa ang mga nasa menu, pero mas interesado siya sa ipinang-akong halik kaysa sa pagkain. Tinanong niya si Hymno tungkol doon at sinabi nitong kailangan muna niyang malasing ng kaunti bago niya gawin yon. At humingi rin siya ng tawad kay Denji para sa lahat ng nagtangkang patayin siya kanina. Biglang sinabi ng isang senior kay Denji na tumayo at magpakilala ng maayos, pero binalaan siya ni Aki na huwag sabihin ang tungkol sa kontrata niya sa demonyo sa mga taong hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Sinabi ni Denji sa lahat na siya ay 16 na taong gulang at ang mga hobby niya ay kumain at matulog. Nagpakilala naman si A ng seryoso at sinabi na may kontrata siya sa Fox Devil tulad ni Aki. Nagpakilala rin si Cobney pero itinago niya kung anong demonyo ang kasama niya. Nalaman nila na may isang miyembro ng squad nila ang namatay kahapon lang. Malakas na ipinagdasal ni Hymno ang kaluluwa nito dahil lasing na siya. Sinabi ng isang senior kay Denji na mag-ingat kay Hymno kapag lasing ito dahil hinahalikan nito ang lahat. Masaya si Denji dahil yun mismo ang gusto niya. Habang sinasabi niyang iyon ang magiging unang halik niya, dumating si Maka at tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila. Nagpanik si Denji at kunwari ay wala lang yun. Pero nang tanungin ni Hymno kung ayaw na ba niya ng halik, agad siyang bumigay. Nahati ang isip niya kung hindi ba siya hahalik sa ibang babae sa harap ni Maka na mukhang medyo nagseselos. O kung palalampasin niya ang pagkakataon na makaranas ng French kiss. Kaya nagpasya siyang ibahin na lang ang usapan tungkol sa mga demonyong may laman ng Gun Devil. Tinanong din ni Aki si Maka kung may alam ba ito tungkol sa Chainsaw Devil na hindi nito sinasabi sa kanila. Sinabi nito na ibubunyag lang niya ang sikreto kung matatalo nila siya sa inuman. Tinanggap ni Aki ang hamon at agad namang sumali si Hymno. Nangunguna si Maka sa pag-inom kumpara sa kanilang dalawa at nagsasaya rin ang lahat. Biglang lumapit si Hymno kay Denji at hinalikan siya habang matamang nakatitig si Makima sa kanila. Pakiramdam ni Denji ay para siyang nasa langit, ngunit bigla siyang may naramdamang kakaibang dumadaloy sa loob ng kanyang bibig. Napagtanto niya na yon ay suka ni Hymno. At habang nasusuklam siya, tumatawa ang mga nakatatanda dahil alam nilang mangyayari ito. Wala nang nagawa si Denji kundi malunok ang lahat. Ilang sandali pa, siya naman ang sumusuka sa banyo. Tinutunuman siya ni Ai at sinabing naiinggit siya kay Denji dahil wala siyang talento para maging Devil Hunter. Tinanong siya ni Denji kung paano siya maiinggit sa isang lalaking ang unang halik ay lasa ng suka, at pagkatapos ay bumalik siya sa pagsusuka. Hindi nagtagal ay natapos ang party at nasa labas na ang lahat. Ngunit hindi makita ni Makima si Denji. May nagsabi sa kanya na nawalan ito ng malay at dinala ni Hymno sa kanyang bahay. Maya-maya ay nagising si Denji sa kwarto ni Hymno na nauuhaw sa tubig nang dumating siya at pinainom siya ng alak sa pamamagitan ng halik. Sobrang lasing siya para mapansin na dinala niya si Denji roon at nahilo si Denji dahil sa kaunting alak. Lumapit siya kay Denji at sinabing nakita niyang gusto nito si Maka. Sinabi niyang tigilan na niya ang babaeng yon at dapat pati si Aki ay tumigil na sa paghanga kay Maka. Bigla siyang humiga sa tabi ni Denji at hinaplos sa mga labi nito bago tinanong kung gusto ba nitong gawin yon kasama siya. Natarante si Denji nang marinig yon at kahit na naaakit siya, hindi niya mapagkatiwalaan ang babaeng sumire sa kanyang unang halik gamit ang suka nito. Ngunit nanaig ang kanyang natural na pagnanasa sa kanyang mga iniisip at sumuko siya rito. May nakita siyang lollipop sa bulsa ni Denji. Nang makita yon, agad na naalala ni Denji na kanina, nang nalungkot siya matapos ang sukahalik. Sinabi ni Makima sa kanya na lumabas at kumuha ng sariwang hangin. Habang nakatayo siya sa labas, lumapit ito sa kanya na may dalang gamot sa hangover. Nagreklamo si Denji sa kanya na nasira ang kanyang unang halik at tinanong kung tuwing hahalik ba siya sa iba ay may isip niya ang lasa ng suka. Biglang inilagay ni Maka ang lollipop na sinisip-sip niya sa bibig ni Denji, sinasabing hindi niya makakalimutan ang lasa nito. Ngunit hindi niya kailangang mag-alala dahil marami pa siyang unang mararanasan sa hinaharap. Labis na namangha si Denji nang sabihin ni Maka na yon ang kanyang unang indirect kiss. Sa kasalukuyan, nakahiga si Denji sa sahig habang nakatitig sa lollipop habang si Hymno ay mahimbing na natutulog sa kama. Desidido siya na sa unang pagkakataon na makakatulog siya kasama ang isang babae, si Maka yon. At para doon ay handa siyang pakawalan ng ginintuang pagkakataon na ito. Kinabukasan ng umaga, ginaisang siya ni Hymno at dinala sa balkonahe para mag-almusal. Sinabi niyang wala siyang maalala tungkol sa nangyari kagabi at tinanong kung pinilit ba niya ang sarili kay Denji.
Diretsong sinabi ni Denji na ayaw niyang gumawa ng kahit ano sa isang nakakadiling babae tulad niya at iniligtas niya ang sarili niya para kay Maka. Malakas niyang sinabi na mabuti na lang at wala silang ginawa dahil minor de edad pa siya at baka nakulong siya kung nagkataon. Pagkatapos ay tinanong ni Hyuno si Denji kung gusto pa rin ba niya si Maka kahit na pangit ang ugali nito. Buo ang kumpiyansang sinabi ni Denji na oo, at inalok siya ni Hyuno na maging wingman niya. Hindi makapaniwala si Denji, ngunit sinabi ni Hyuno na kailangan din niyang tulungan itong mapalapit kay Aki. Tinanggap ni Denji ang kasunduan ng kanilang alyansa at sinabi ni Hyuno na dapat nilang ituring ang isa't isa bilang magkaibigan. Samantala, si Makihime at isa pang Devil Hunter ay papunta sa ibang lungsod upang makipag-usap sa kanilang mga nakatataas. Nasa tren sila at nang magsimula ng human darang tren, biglang binaril sila ng isang grupo ng mga gangster na nagkunwaring ordinaryong pasahero, pinatay sila sa tigi-isang putok. Habang walang kaalam-alam dito, kumakain ng tanghalian si Denji at ang kanyang mga kaibigan kasama si Hyuno at abala rin ng iba pang Devil Hunters sa kanilang mga trabaho. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin na ang mga taong nakapaligid sa kanila ay may mga baril na nakatago, at nang magkaroon sila ng pagkakataon ay binaril nila ang mga ito. Narinig ni Denji ang ilang putok ng baril at nagtaka kung ano ang nangyayari, ngunit walang ibang pumansin. Maya-maya, ang lalaking nakaupo sa tabi nila ay nagsimulang magreklamo na napakapangit ng pagkain doon. Sinabi ni Denji na masarap naman iyon para sa kanya. Sinabi ng lalaki na marahil ay dahil hindi siya nakatikim ng masarap na pagkain noong bata pa siya kaya hindi nahubog ang kanyang panlasa. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang lolo na madalas siyang dalhin sa mga magagandang restaurant at nabanggit na bahagi ito ng mafia. Sinabi niyang ang kanyang lolo ay isang kinakailangang kasamaan para sa lipunan at napatitig lang si Denji sa kanya. Biglang ipinakita ng lalaki kay Denji ang larawan ng kanyang lolo na siya ring matandang bastos na dati niyang amo. Tinanong siya ni Denji kung ano ang gusto nito ngayon, at sumagot ang lalaki na gusto ng Gun Devil ang kanyang puso at gusto rin niyang mag-higanti. Bigla siyang naglabas ng baril at binaril si Denji sa ulo at pagkatapos ay nagsimulang barilin ang iba pa niyang mga kaibigan. Sinubukan ng lahat na umiwas at pagkatapos ay sinuntok ni Power ang lalaki palayo. Tumalon ang lalaki pataas at agad na tinawag ni Aki ang Fox Spirit upang kainin siya. Tumingin siya sa paligid at nakita si Denji na malubhang sugatan. Maging si Hyuno ay nasa kritikal na kalagayan dahil nabaril din siya. Biglang sinabi ng Fox Devil kay Aki na may inilagay itong napakakadiring bagay sa bibig nito na hindi tao at hindi rin demonyo. Sa susunod na sandali, hiniwa ang Fox Spirit at lumabas ang lalaki na may mga espada na nakausli mula sa kanyang mga kamay at ulo. Napagtanto ni Aki na nasa malaking panganib sila kaya sinabi niya kay Power na tulungan ang dalawa habang hinugot niya ang kanyang espada na isang napakalaking pako. Lumapag ang Sword Devil sa lupa at sumugod si Aki mula sa likod at sinaksak ito gamit ang kanyang nail sword. May boses na nagbilang ng 3 habang ginagawa niya yun, at pagkatapos ay umatake ang Sword Devil. Naiwasan ni Aki ang mga atake nito at muli niya itong sinaksak habang ang boses ay nagbilang ng 2. Tinamaan niya ito muli at habang nagbibilang ng 1 ang boses, itinulak siya ng Sword Devil palayo. Sinabi nitong hindi siya nasasaktan sa mga atake niya. Ngunit sinabi ni Aki sa Cursed Devil na tapusin na ito. Nagbilang ang boses hanggang 0 at biglang lumitaw ang napakalaking maputlang kamay ng Cursed Devil, hinawakan ng Sword Devil at sinipsip ang kanyang buhay. Naiwan itong patay sa lupa. Tinanong ni Aki si Power kung maayos ba si Hyuno. Sinabi nitong kailangan niya ng agarang tulong medikal. Nag-isip si Aki kung paano nagkaroon ng baril ang lalaki sa Japan dahil mga Devil Hunter at pulis lamang ang pinapayagang magkaroon nito. Ngunit iniisip niyang mas mahalaga muna ang iligtas si Hyuno. Bago pa siya makakilos, dumating ang isang babae at nagsabing kayang pumatay ng Cursed Devil ng kahit sino sa 3 tama lamang, na isang kawili-wiling kapangyarihan. Lumapit siya sa Sword Devil at tinulungan itong makatayo, at ganap itong maayos kahit pinatay na ito ng sumpa. Tinanong niya kung bakit siya natalo at sinabi nitong minamaliit niya ang kanyang kalaban. Inutusan niya itong tapusin na si Aki sa pagkakataong ito. Sinubukan ni Aki na ipagtanggol ang sarili ngunit bago pa niya mapansin ay nasa likod na niya ang Sword Devil at malalim na nitong hiniwa ang kanyang dibdib. Napaluhod si Aki at hiniring ni Hyuno kay Power na tulungan siya. Sinabi nitong hindi niya kayang labanan ng lalaking napakabilis na hindi niya makita. Maging ang Ghost Devil ay tumangging lumaban sa babae dahil napakapanganib nito. Umubo ng dugo si Hyuno at may naisip. Sinabi niya sa kanyang Ghost Devil na ibibigay niya ang kanyang buong katawan dito. Kaya ibigay din ito ang buong lakas nito sa kanya. Tinanggap ng Ghost Devil ang kasunduan at lumitaw sa kanyang buong anyo. Inatake nito ang Sword Devil gamit ang daan-daang braso at patuloy itong hinihiwa ng Sword Devil.
Habang naglalaho ang kanyang mga braso, inutusan niya ang Ghost Devil na pigilan ang Sword Devil. Malapit na itong kainin ang multo at inisip ni Himno na nagtagumpay siyang iligtas si Aki. Sinabi niya rito na mabuhay ito at magluksa sa kanyang kamatayan. Ngunit biglang inutusan ng isa pang babayang Snake Devil na agad nilamon ang Ghost Devil. Nang lumingon si Aki kay Himno, nakita niyang naglaho na ito at ang naiwan lamang sa lupa ay ang kanyang damit at eye patch. Labis na nawasak si Aki. Nagpasya ang Snake Girl na huwag na siyang pansinin. Tumakas na rin si Power ngunit wala siyang pakialam dito. Sinabi niyang kunin na lang nila ang puso ng Chainsaw Devil at bumalik. Ngunit may huling gagawin pa ang Ghost Devil. Isang naputol na braso ang gumapang papunta kay Denji at hinayla ang kanyang cord na nag-activate ng kanyang chainsaw powers. Tumayo siyang uli at sinabi ng Snake Girl sa Sword Devil na patayin siya ngunit huwag sirain ang kanyang puso. Sinabi ni Denji na wala siyang alam sa ibang bagay. Ngunit alam niyang masasamang tao sila at gusto niya ang masasamang tao dahil walang nagrereklamo kapag pinapatay niya ang mga ito. Tumalon siya patungo sa Sword Devil na parang baliw at handang lumaban. Samantala, nakipag-ugnayan ng Snake Girl sa kanyang mga kasama para humingi ng backup. Napansin niya ang ulap ng alikabok mula sa laban ni Denji at ng Sword Devil. Naurong ni Denji ang Sword Devil ngunit kalaunan ay nabawi nito ang kalamangan at itinulak siya palayo. Sunod-sunod nitong tinamaan si Denji ng malalakas na hiwa ngunit hindi yun sapat upang mapabagsak siya. Dumating ang dalawang gun at itinuro ang kanilang mga baril kay Denji. Sinabi ng Sword Devil sa kanila na huwag barilin ang puso. Ngunit bago pa sila makagalaw, inatake sila ni Denji at isa-isang pinabagsak. Ginamit ng Sword Devil ang pagkakataon upang atakihin siya mula sa hindi niya nababantayang bahagi at hiniwi siya. Biglang nagsimulang magpaputok ang isa sa mga gun. Kaya unang dinisarmahan ni Denji ang lalaki at ginawa itong hostage. Sinasabing umatras ang Sword Devil kung ayaw nitong mamatay ang kanyang kasama. Lumuhad ang Sword Devil at inisip ni Denji na sumusuko na ito. Ngunit sa susunod na sandali, nasa likod na niya ito at tuluyang natapos ang kanyang pag-atake. Nahati sa dalawa si Denji at ang hostage. Pagkatapos ay kinuha ng Sword Devil ang naputol na katawan ni Denji at sinabing kailangan nila itong dalhin pabalik sa lalong madaling panahon. Biglang nawala ang kapangyarihan ng demonyo ng Sword Devil at bumalik siya sa pagiging tao. Samantala, patay na rin ang iba pang Devil Hunters. Ang mga taong pumatay kay Maka ay nagsagawa ng huling pagsusuri sa kanya at pagkatapos ay nagpa siyang makihalo sa mga sibilyan upang makatakas. Gayunpaman, biglang bumalik si Maka mula sa kamatayan at sinubukan siyang atakihin muli ng mga lalaki ngunit wala silang nagawa. Samantala, dalawang Devil Hunters ang naghihintay kay Maka sa istasyon ng tren sa Kyoto nang dumating ang isang office worker at ipinaalam sa kanila na sabay-sabay na inatake ang lahat ng Devil Hunters sa Tokyo. Nagulat ang dalawa at nagtaka kung patay na rin ba si Maka at nasayang lang ang paghihintay nila. Maya-maya ay dumating ang tren at nagtakbuhan palabas ang mga sibilyan mula sa mga bagon sa takot. Lumabas si Maka na balot sa dugo at sinabi sa dalawang hunter na may 4 na bangkay ng mga umatake sa loob at may mga baril ang mga ito. Hiniling niyang alisin ang mga bangkay at magsagawa ng investigasyon. Tinanong nila kung nabaril siya at sinabi niyang hindi, at ang dugong nasa kanyang damit ay mula sa mga kalaban na sumali sa Rangoku at Ace Club sa loob ng tren. Naglakad sila pasulong at iniulat ng dalawang hunter na wala pa silang eksaktong ulat tungkol sa pag-atake sa Tokyo. Ipinapanukala nilang pumunta roon upang tulungan ang natitirang mga Devil Hunter, pero sinabi ni Maka na hindi sila aabot sa oras. Sa halip, gusto niyang lutisin ang lahat mula rito. Hiniling niya sa mga hunter na dalhan siya ng 30 na bilanggo na nasa death row at ng eksklusibong access sa pinakamataas na shrine sa lungsod, kasama ang isang bagong set ng damit. Maya-maya, matapos siyang magpalit sa loob ng shrine, sinabi ng mga hunter na dumating na ang mga bilanggo. Samantala sa Tokyo, hinihila ng Sword Devil at ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Denji papunta sa kanilang van nang biglang may isang tumigil dahil may narinig siyang uwak na tumatawag sa malapit. Nalilito at kinakabahan siya at sinabi sa mga kasama niya na hindi maganda ang pakiramdam niya. Bago pa niya maipaliwanag, bigla siyang naduraj sa ilalim ng matinding pressure at nagkalat ang kanyang dugo kung saan-saan na ikinagulat at ikinayanig ng lahat. Kinontak ng Snake Girl ang iba niyang mga team para kumpirmahin kung talagang patay na si Maka. Pero ang lalaking kinontak niya ay bigla ring naduraj nang wala man lang dahilan. Nataranta ang Snake Girl dahil alam niyang si Maka lang ang kayang gumawa ng ganitong bagay. Nasa shrine si Maka kasama ang mga bilanggo na nakaupo sa mga hanay at nakapiring. Kahit ang dalawang Devil Hunter ay nakapiring din dahil napakalaking personalidad ni Maka kaya hindi pinapayagan ng mga ordinaryong Devil Hunter na makita ang kanyang powers habang ginagamit niya ito.
Lumapit si Makima sa isang bilanggo at pinasabi ang pangalan ng susunod niyang target. Sa sandaling banggitin niya ang pangalan, iniikot ni Makima ang kanyang mga kamay at ang lalaking may buhat kay Denji sa Tokyo ay biglang napilipit at naduraj hanggang sa mamatay, habang ang bilanggo rin ay agad na namatay. Paulit-ulit na ginawa ni Maka ang parehong pattern, pinapabanggit sa mga bilanggo ang pangalan at pagkatapos ay pinapatay ang taong yun kapalit ng kanilang buhay. Kahit ang mga nagtangkang tumakas ay nadudurog at sumasabog hanggang sa mamatay. Isa-isa silang namatay, pero nang dalawa na lamang ang natitirang pangunahing kalaban, biglang tumigil ang patayan dahil naubusan na si Makima ng mga bilanggo sa death row. Sinabi niya sa dalawang hunter na alisin ang kanilang mga pirang at nagulat sila nang makita na lahat ng mga lalaking nasa harapan nila ay patay na. Sinabi ni Makima na yun lang ang magagawa niya mula rito, kaya babalik na siya sa Tokyo. Samantala sa Tokyo, plano ng Snake Girl at ng Sword Devil na tumakas habang may pagkakataon pa sila. Sinubukan ng Sword Devil na isama si Denji, ngunit napansin niyang may isang Devil Hunter na nakaligtas sa pag-atake. Siya ay walang iba kundi si Kobni na nakaligtas lamang dahil pinutektahan siya ni A mula sa pag-atake kahit na nabaril ito sa leeg. Nanginginig na tinanong niya ang Snake Girl at Sword Devil kung kasama ba sila ng mga shooter. May nakita ang Snake Girl sa kanya na nagpilit sa kanyang tawagin ang Snake Devil para humingi ng tulong. Iniwasan ni Kobni ang buntot ng Snake Devil at nagsimulang tumakbo sa ibabaw nito patungo sa mga kalaban. Binaril siya ng Sword Devil pero naiwasan niya ang mga bala at pagkatapos ay pinutol ang kanyang braso. Kinuha niya ang baril nito at siya naman ang bumaril. At nang subukan siyang barilin ng Snake Girl, madali niyang naiwasan ang mga unang bala at pagkatapos ay ginamit si Denji bilang panangga. Napansin ng Snake Girl na hindi niya matamaan si Kobni at nasa masamang kalagayan na rin ang kanyang partner. Kaya itinulak niya ito sa loob ng van at mabilis na umalis, bahagyang nakaiwas sa ilan pang putok ni Kobni. Nang mawala na sa paningin ang mga umatake, bumagsak si Kobni at napaiyak, humingi ng paumanhin kay Denji dahil sinubukan niya itong patayin sa hotel. Nang tangkaing patayin siya ng shooter matapos makuha ang lahat, mabilis siyang gumalaw sa likod nito at napilitan itong mabaril ang sarili. Pakiramdam ni Kobni ay nababaliw na siya dahil sa trabaho at iniisip niyang sasabihin niya kay Haino na magre-resign na siya sa susunod na makita niya ito. Pagkaraan, bumalik si Maka sa Tokyo at nakakita ng isa pang survivor sa mga Devil Hunter. Sinabi nito sa kanya na karamihan sa mga miyembro mula sa Group 1 hanggang 4 ay naubos na, maliban sa mga hindi tao. Sinabi rin ng mga nakatataas na pagsasamahin na ngayon ng lahat ng 4 na grupo sa 4th Squad na direktang nasa ilalim ng utos ni Makima. Hindi man nang nagbago ang ekspresyon ni Makima matapos marinig yun. Pagkatapos ay inabot ng lalaki ang kanyang resignation letter dahil ayaw niyang magtrabaho sa isang lugar kung saan halos siguradong kamatayan ang kahihinatnan. Kinabukasan, nagising si Eki sa isang hospital room kasama sina Denji at Power na nagbabasa ng manga at kumakain ng mansanas. Para bang wala silang pakialam sa anumang nangyari at nag-away pa sila nang hingi ni Power ang mansanas ni Denji. Sinabi ni Denji na walang pagkain para sa mga tumatakas sa kalaban, at sinabi naman ni Power na umalis lang siya sandali para kumain at makakuha ng lakas. Habang nag-aaway sila, biglang bumangon si Aki at tinanong kung sino ang nakaligtas sa kanilang team. Sinabi ni Denji na si Kobni at ang isa pang lalaki na agad ding nag-resign pagkatapos ang tanging human survivors. Sinabi niyang tinawag sila ni Makima kaya aalis na sila at dadalhin nila ang mga mansanas. Mukhang sobrang nalulungkot si Aki kaya nag-iwan si Denji ng isang mansanas para sa kanya. Nang maiwan siyang mag-isa, hinugot ni Aki ang kanyang espada at tinanong ang Cursed Devil kung gaano pa katagal ang kanyang buhay. Sinabi ng Devil na 2 taon na lang ang natitira sa kanya kaya agad niyang ibinalik ang espada. Sinubukan niyang magsindi ng sigarilyo pero nahirapan siya sa lighter. Nang tuluyan itong magsindi, naalala niya si Himo at ang mga pagkakataong binibigyan siya nito ng lighter tuwing sabay silang naninigarilyo. Nahulog ang sigarilyo mula sa kanyang bibig at dinulog niya ito habang nagsisimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nakatayo si Denji sa labas ng pinto at naririnig ang lahat. Bumalik siya para kunin ang manga, pero ngayon ay hindi na siya makapasok sa silid. Iniisip niya na siguradong sobrang nasasaktan si Aki dahil marami siyang nawalan ng kaibigan kabilang si Haino. Pero bigla niyang naisip kung bakit hindi siya umiyak para sa kanya kahit siya ang unang taong gustong maging kaibigan niya. Naalala niya kung gaano siya nalungkot nang mamatay si Pita. Pero ngayon na iniisip niya yun, hindi na siya nalulungkot para sa kanya. Iniisip niya na hindi rin siya malulungkot kung mamatay man sina Power o Aki. Naniniwala si Denji na kahit mamatay si Maka, malulungkot lang siya sandali at babalik agad sa pagiging masayahin dahil nabubuhay na siya sa komportableng buhay na matagal na niyang pinangarap.
Iniisip niya kung nawala ba ang kanyang emosyon bilang tao nang mawala ang kanyang human heart, pero nagpasya siyang huwag isipin ang mga bagay na hindi masaya. Umalis sila ni Power at eksaktong oras na yun ay pumasok sa silid ni Aki ang dalawang Devil Hunter mula Kyoto. Nakita nila itong umiiyak at nag-isip kung babalik na lang sila mamaya, pero tinanong sila ni Aki kung sino sila. Sinabi ng babae na galing sila sa Kyoto at inutusan sila ni Makima na gabayan ang 4th Division. Sa payo nila, sinubukan ni Aki na tawagin ang Fox Devil, pero hindi ito lumabas. Sinabi ng mga hunter na nandidiri ang Fox sa Sword Devil na ipinakain niya rito at maaaring hindi na ito tumulong kay Aki muli. Alam din nilang hindi na rin niya madalas magagamit ang Cursed Sword. Kaya nandito sila upang sabihin sa kanya na gumawa ng kontrata sa isang makapangyarihang devil kung gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa Special Division. Sinabi rin nilang maaari siyang mag-quit para mas mapadali ang buhay niya. Pero tumanggi si Aki na mag-quit dahil buhay pa ang mga devil na pumatay sa kanyang mga magulang at kaibigan. Natuwa ang mga guest hunter nang marinig yun at sinabi kay Aki na babalik sila bukas para sa natitirang proseso. Pagkaalis nila, may isa pang taong pumasok at lumaki ang mga mata ni Aki nang makita ang mukha nito. Samantala, dinala ni Makasi na Denji at Power sa isang sementeryo at sinabi na matapos ang kamakailang insidente, gusto niyang sanayin ang kanilang squad para maging mas malakas. Dahil magiging abala siya sa ibang bagay, nagpasya siyang magdala ng isang napaka-experienced na guro para sa kanila. Dinala niya sila sa guro, pero bago pa niya ito may pakilala ay pinatahimik siya nito. May mga tanong siya kina Denji at Power. Tinanong niya kung ano ang naramdaman nila sa pagkamatay ng kanilang mga kasama, at sinabi nilang wala lang yun. Tinanong niya kung gusto ba nilang maghiganti, at sumagot sila na ang paghihiganti ay malungkot na bagay at ayaw nila nito. Sa huli, tinanong niya kung kaninong panig sila, tao o devil. Sinabi ni Denji na kakampi siya ng sinumang nag-aalaga sa kanya at sinabi naman ni Power na kakampi siya ng sinumang nananalo. Humarap ang lalaki at sinabi na nakakuha sila ng full mark sa kanyang test at nagustuhan na niya agad sila. Tinanggap niya sila bilang kanyang mga estudyante at sinabihan si Maka na umalis na. Sinubukan ni Denji na lapitan siya pero biglang inakbayan ng lalaki sina Denji at Power. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kishib, isang devil hunter mula sa 1st Division, at sinabi niya mas gusto niyang tawagin siyang teacher. Gusto niya ang alak, babae, at ang pagpatay ng mga devil. Wala namang reaksyon sina Denji at Power. Bigla na lang hinigpitan ni Kishi ang kanilang mga leeg at binali ang mga ito. Bumagsak sila sa lupa at hindi makagalaw. Sinabi ni Kishi na pareho pa rin ang kahinaan nila sa mga tao, kapag nabali ang kanilang leeg, wala rin silang silbi tulad ng ibang tao. Ngunit alam niyang ang espesyal sa kanila ay nakaka-recover sila sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Binuhusan niya ng dugo ang kanilang bibig mula sa pouch na ninakaw niya sa blood bank at agad na bumangon sina Denji at Power. Tinanong nila kung bakit niya sila sinakal kanina at sinabi ni Kishi na marami na siyang na-train na tao pero wala pang devil, kaya hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Sa wakas ay may pumasok na ideya sa kanyang utak na pinaganya ng alak. Sinabi ni Kishi na siya ang pinakamalakas na devil hunter at ang devil na makakatalo sa kanya ay siguradong pinakamalakas din. Kaya nagpasya siyang sanayin sina Denji at Power para maging sapat ang lakas nila upang pabagsakin siya. Agad niyang sinimulan ang kanilang training at gumawa si Power ng blood hammer at ibinigay ito kay Denji. Diretso niya itong inihampas sa ulo ni Kishi, pero naglabas ito ng kutsilyo at sinaksak siya bago pa siya makariyak. Sumugod si Power mula sa likod, pero hiniwa ni Kishi ang kanyang lalamunan habang ibinabagsak si Denji. Pareho silang nagsimulang damyugo, pero natuwa si Kishi dahil may lakas ng loob silang umatake agad sa ulo ng kalaban. Sinabi niya na mula pa noong bata siya ay napakalakas na niya kaya madaling masira ang kanyang mga laruan. Pero mayon ay may dalawa na siyang laruan na halos immortal at tiyak na gagawin niya silang mga malulupit na devil hunter. Pinagpapano niya sila at pinapagaling muli hanggang sa dumating ang gabi. Saka siya umuwi, bumagsak si Denji sa lupa at nagsimulang umungol ng hindi maintindihang tunog dahil seryosong napinsala ang kanyang utak sa training. Inayos ni Power ang kanyang utak sa pamamagitan ng paghampas dito na parang TV remote at bumalik sa ulirat si Denji. Tinanong niya kung ilang beses siyang halos mamatay ngayon at sinabi ni Power na mas marami yun kaysa sa kaya niyang bilangin sa kanyang mga daliri. Habang pauwi sila, nagrereklamo sila na napakalakas ni Kishi. Pero may naisip na napakagandang ideya si Power. Sinabi niya na malakas nga ang teacher pero lasenggo ito sa huli at siguradong mahina ang kanyang utak. Sinabi niyang gagamitin nila ang kanilang talino para linlangin siya at madaling manalo sa laban. Sumang-ayon si Denji at sinabi na pakiramdam niya ay tumataas na ang kanyang IQ.
Kinabukasan, nang dumating si Kishi sa kanilang bahay para sunduin sila, handa na sina Denji at Power na tambangan siya. Pagdating niya sa pinto, panyana ni Power ang kanyang ulo gamit ang blood spear at bahagya niya itong naiwasan. Hindi pa siya tapos at ginamit niya ang mga bote ng dugo sa itaas na palapag upang paulanan pa ng mga spear si Ki, pero naiwasan niya ang lahat at pagkatapos ay binasag ang mga yun gamit ang kanyang mga kamao. Biglang tumalon si Denji mula sa itaas na palapag para pabagsakin siya gamit ang isang palakol, pero sinipa siya ni Ki at pinabagsak. Humanga siya na nagpasya sina Denji at Power na gamitin ang kanilang utak kahit na parang iisang brain cell lang ang meron sila kapag pinagsama. Sinabi niya na gusto niyang makita na mas madalas nilang gamitin ang ganitong mga plano. Tungkol naman sa dahilan kung bakit sila natalo, iyon ay dahil masyadong maraming dugo ang ginamit ni Power kaya naging anemic siya. Samantalang si Denji naman ay nabigong hulaan ang kanyang pag-atake. Sinabi niya na sapat na ang pagsasanay para sa araw na yun kaya maaari na silang magpahinga. Masayang-masaya si Denji tungkol doon. Ngunit nang tumayo na siya, biglang naghagis si Kishi ng kutsilyo diretso sa kanyang ulo, sabay sabing hindi dapat magtiwala ang isang halimaw sa mga salita ng mga naso. Sa kabilang panig, dinala ng dalawang bisitang mga naso ang isang susi papunta sa isang napakahigpit na pasilidad kung saan nila itinatago ang mga makapangyarihang demonyong nahuli ng buhay ng Bureau. Tinanong ng lalaki kung sino ang magandang babae na bumisita sa kanya kahapon. Sinabi ni Aki na yon ang nakababatang kapatid ng kanyang partner. Tinanong ng lalaki kung malakas ba ang suntok na ibinigay nito sa kanya, at sumagot siya na mga sulat lamang ang ibinigay nito na isinulat ni Hameno para sa kanyang kapatid. Habang binabasa ni Aki ang mga sulat, napansin niyang malaking bahagi ng mga yon ay tungkol sa kanya at kung paano gusto ni Hameno na magretiro siya kasama niya upang makapamuhay sila ng medyo payapang buhay. Habang iniisip yon, dumating sila sa selda kung saan nakakulong ang susunod na magiging demonyong kakampi ni Aki. Inihayag ng lalaki na ito ang future devil at naniningil ito ng napakataas na kapalit mula sa mga taong hindi nito gusto, tulad ng kalahati ng kanilang buhay o ang kanilang kakayahang makakita, makaamoy, at makalasa. Gayunpaman, iniisip niya na kung magustuhan ng demonyo si Aki, maaaring mas maliit ang hilingin nito sa kanilang kontrata. Pumasok si Aki sa selda at walang emosyon na tumitig sa nag-iisang eyeball na nakikita sa madilim na sulok ng silid. Biglang lumabas mula sa dilim ang future devil habang sumisigaw na kahanga-hanga ang hinaharap. Inanyayahan niya si Aki na sumigaw din kasama niya, ngunit sinabi ni Aki na dumiretso na ito sa punto at sabihin kung anong kontrata ang gusto nitong gawin. Hindi natuwa ang future devil sa kanyang asal, ngunit sinabi nitong kailangan muna nitong tingnan ang kanyang hinaharap bago magpasya kung gagawa sila ng kontrata. Sinabi ng demonyo kay Aki na ipasok ang kanyang ulo sa butas sa tiyan nito upang mabasa nito ang kanyang hinaharap. Ginawa yun ni Aki nang walang pag-aatubili, at sumayaw pa ng kaunti ang demonyo habang binabasa ang kanyang hinaharap. Bigla itong tumigil at sinabi kay Aki na para sa kanilang kasunduan ay gusto nitong tumira sa kanyang kanang eyeball at ibigay sa kanya ang kapangyarihan nito. Ibinunyag nito na ang tanging dahilan kung bakit ganoon kababa ang kapalit ng kontrata ay dahil ang magiging kamatayan ni Aki sa hinaharap ay magiging napakaastig para sa kanya. Tinanong niya si Aki kung gusto niya ng spoiler, ngunit wala itong pakialam sa sarili niyang kamatayan dahil ang gusto lang niya ay patayin ang kanyang mga kaaway. Sa kabilang panig, patuloy na binubugbog ni Kishi sina Denji at Power. Nagawa nilang makapagdulot ng maliit na hiwa sa kanyang mukha, at binigyan niya sila ng buong puntos para sa galaw na iyon. Sa tingin niya ay sapat na ang isang beses na leksyon kada linggo para sa kanila kaysa araw-araw na pagsasanay. Pinayuhan niya sila na manatiling kalmado kahit na tumataas ang kanilang adrenaline at tumingin sa paligid upang makita ang mga sandatang maaari nilang gamitin. Pagkatapos ay sinabi ni Kishi sa kanila na bukas ay magsasagawa sila ng tunay na labanan sa pamamagitan ng paghuli sa Snake Woman at sa Sword Devil na pumatay kay Hameno. Ibinunyag niya na ito ang magiging acid test para sa bagong 4th Division, at kapag nabigo sila sa misyon ay bubuwagin ang division at siya mismo ang papatay kina Denji at Power. Kinabukasan, oras na upang simulan ang misyon ngunit handa na rin ang kanilang mga kalaban. Nagtipon ng mafia sa ilalim ng Sword Devil at kasama rin nila ang Snake Girl. Naniniwala siyang hindi sila maliligtas ng pagtakas mula kay Makima, ngunit kung mananatili sila roon, may kalamangan sila sa laban dahil iniwan ng matandang mafia boss ang isang regalo para sa kanila, isang hukbo ng mga zombie. Sinabi ng Snake Girl na gagamitin nila ang hukbong yun upang pigilan ang 4th Division, pagkatapos ay hulihin si Denji at kunin ang kanyang chainsaw hard. Samantala, bumisita si Makima sa malaking boss ng Japanese mafia na nagsabing hindi niya iniutos ang pag-atake sa kanyang mga tao at si Sawa, ang Snake Girl, ang nagdala sa kanyang mga tauhan upang makipag-ugnayan sa Gun Devil.
Ibinunyag ng mafia boss na humihingi ang gun devil ng 20,000 yen at pagkatapos ay binibigyan ng baril at bala ang taong gumagawa ng kontrata dito, na tila kakaiba para sa isang demonyo. Hiniling ni Makima sa boss na ibigay ang mga pangalan ng mga taong gumawa ng kontrata at pumayag ito. Ngunit nang sabihin niyang kailangan din itong ibigay ang mga pangalan ng mga tao mula sa ibang mafia families, tumanggi ito, sinasabing magdudulot iyon ng digmaan na magpapagulo sa kanilang bansa. Nagsindi siya ng tabako at ibinuga ang usok kay Makima habang sinasabing sila ay isang kinakailangang kasamaan na nagpoprotekta sa bansa laban sa mga banyagang kasamaan. Ngunit marahil ay hindi niya yun maiintindihan dahil babae siya. Nagtawanan ng lahat sa kanya. Biglang naglagay si Makima ng isang bag sa mesa. Akala ng mafia boss ay suhol yun. Ngunit ibinunyag ni Makima na ang paper bag ay naglalaman ng mga eyeball ng mga mahal sa buhay ng lahat ng naroon. Nagulat ang mafia boss nang kumpirmahin niya ito. At sinabi ni Makima na kung makikipagtulungan siya, sisiguraduhin niyang maibabalik ang mga matang yun sa kanilang mga tunay na may-ari. Isang lalaki ang nagalit at sinubukang umatake sa kanya. Ngunit bigla itong nagdugo sa ilong at bumagsak. Sinabi ni Makima sa mafia boss na yun ang tunay na kinakailangang kasamaan at pinilit siyang makipagtulungan. Samantala, nakatayo ang 4th Division sa harap ng kanilang target na gusali. Kumpiyansa sina Denji at Power na sila na ang pinakamalakas pagkatapos ng kanilang pagsasanay, ngunit si Kabeni ay takot na takot pa rin. Tinanong ni Aki si Kishi tungkol sa plano at sinabi nitong papasok sila at haharapin ang kalaban ng harapan. Pinangunahan ni Aki ang grupo papasok sa gusali kung saan naroon na ang iba pang miyembro. Sa labas naman, nakipagkita si Kishi sa police chief at sa leader ng isa pang Devil Hunter Division. Sinabi niyang haharapin ng 4th Division ang mga teroristang nagtatago sa loob. Ngunit dapat silang mas mag-alala sa mga hindi taong miyembro ng division kung sakaling mawalan sila ng kontrol. Mayroong shark fin na kayang lumangoy sa mga pader at sahig at gawing ulo ng pitang ang kanyang ulo upang kagatin ang iba. Habang kinakagat niya ang mga zombie, aksidenteng inatake niya ang isa pang miyembro ng 4th Division, ang Violence Fiend, na mukhang sibilisado ngunit nilulutas ang lahat gamit ang kanyang kamao. Napakalakas niya kaya pinapasuot siya ng mask na maaaring maglabas ng poison gas upang maparalisa siya kung kinakailangan. Mayroon ding Spider Devil na kadalasang mukhang isang babaeng tao. At kahit na mas mabait siya sa mga tao kaysa sa karamihan ng mga demonyo, hindi pa rin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Nariyan din ang Angel Devil na isang kakaibang kaso dahil wala itong galit sa mga tao. Gayunpaman, sa simpleng paghawak lamang sa kanya, mabilis na nababawasan ang haba ng buhay ng isang tao. Kasabay ng mga demonyo at fiends, pinapatay din ni Aki at ng iba pa ang mga zombie. Lumapit ang Angel Devil kay Aki at nagtanong kung mayroon siyang panyo. Lumapit si Aki at binigyan siya nito ng hindi nag-aalala na mabawasan ang kanyang buhay dahil alam niyang gumagana lamang ang kakayahan nito sa direktang paghawak. Biglang may lalaking nagpaputok sa kanila at pinutektahan ng Angel Devil si Aki gamit ang kanyang mga pakpak. Tumakbo siya papunta sa lalaki at pinatumba ito bago sabihin sa isa pang demonyo na dalhin ito palabas. Mas gusto ng Angel Devil ang paggawa ng trabaho kaysa makipaglaban. Pagkatapos ay sinabi ni Aki sa kanyang mga kaibigan na hayaan na ang iba na humarap sa mga zombie at sila na ang lalaban sa dalawang pangunahing kalaban. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin ang mga ito, at pumunta si Aki sa ika-4 na palapag kung saan may lalaking biglang nagpaputok sa kanya mula sa likod. Naiwasan niya ang bala at pinatumba ang lalaki. Ngunit dumating ang mas maraming tauhan at tinutukan siya ng mga baril. Gayunpaman, isa-isa silang nagdugo sa ilong at bumagsak dahil pinatay sila ni Makima mula sa malayo. Umakyat si Aki sa itaas at nakita ang Snake Girl na si Sawa. Bago pa niya ito maate, inutusan nito ang Snake Devil na iluwa ang Ghost Devil na nilamon nito. Hawak na ngayon ni Sawa ang control sa Ghost Devil at inutusan niya itong patayin si Aki. Nilabanan niya ang mga pag-atake gamit ang kapangyarihan ng Future Devil na nagpapakita sa kanya ng mangyayari pagkalipas ng ilang segundo. Ngunit wala itong ibang ibinigay na kalamangan, kaya nagawang madaig siya ng Ghost Devil. Hinawakan nito ang kanyang leeg at hinayla siya palapit bago siya sakalin sa utos ni Sawa. Habang nawawalan siya ng malay, naalala ni Aki ang araw na pinilit siya ni Hameno na subukang manigarilyo sa unang pagkakataon. Ngunit nang malaman niyang hindi pa siya adulto, kinuha niya ito pabalik. Sinabi niyang itatago niya yun at ibibigay sa kanya kapag naging adulto na siya na may bisyo. Biglang napunta si Aki sa sahig dahil hindi siya tinapos ng Ghost Devil. Inilapit nito ang saradong kamao sa kanya, at nang buksan ito ay naroon ang sigarilyong itinago ni Hameno para sa kanya sa lahat ng panahong yun. Nang tanggapin yun ni Aki, napuno siya ng emosyon. Ngunit nakita niya ang nakasulat dito, Easy Revenge. Nagbigay yun sa kanya ng solusyon sa kanyang problema.
Casual siyang naglakad papunta sa Ghost Devil at umakyat dito habang wala itong ginagawa. Sinabi noon ni Himeno sa kanya na bulag ang Ghost Devil at nararamdaman lamang nito ang mga target gamit ang takot. Kaya naglakad siya ng walang takot at umakyat sa leeg ng demonyo habang iniisip si Himeno at pinugutan ito ng ulo. Nagulat si Sawa nang makita ito at sinubukan siyang atakihin, ngunit napansin niyang nasa likod na niya si Kebeni na may kutsilyo sa kanyang leeg. Nang malaman ni Sawa na natalo na siya, nang hina ang kanyang tuhod at isinuko niya ang laban. Samantala, nasa elevator sina Denji at Power at nadiri siya nang makita nitong kinakain ni Power ang braso ng zombie. Sinabi ni Power na ang karne ay karne lang at nag-away sila. Biglang bumukas ang pinto ng elevator at may napakaraming zombie sa harap nila. Hindi pa sila napapansin kaya gusto ni Denji na dumaan lang palihim. Ngunit biglang ipinahayag ni Power ang kanyang presensya upang marinig ng mga zombie. Gusto niyang harapin sila ng direkta at sumugod sa kanila gamit ang mga talam na gawa sa dugo. Iniisip niyang tinatakpan siya ni Denji sa likod habang nakikita kung gaano siya kaganda sa pakikipaglaban, ngunit matagal na siyang iniwan ni Denji at umakyat na sa mas mataas na palapag gamit ang elevator. Sa susunod na hinto, nagkaharap si Denji at ang Sword Devil kasama ang dalawang tauhan nito na handa siyang barilin. Nasa cord na ng kanyang dibdib ang daliri ni Denji, ngunit sinabi ng Sword Devil na gusto muna nitong makipag-usap bago lumaban. Sinubukan nitong manipulahin at pagiltihan si Denji tungkol sa pagpatay sa kanyang lolo at sa iba pa, ngunit sinabi ni Denji na zombie na ang mga yon nang patayin niya sila. Sinabi ng Sword Devil na minsan din silang tao at dapat siyang makaramdam ng konsensya sa pagpatay sa kanila. Sinabi pa niya na kahit siya ay hindi makatulog kapag nakakapatay ng zombie. Sa kabila ng kanyang puso na napalitan ng puso ng Sword Devil. Hinihiling niya kay Denji na gumawa man lang ng isang bagay na makatao sa buong buhay niya at hayaan silang patayin siya. Sumagot lang si Denji ng na at sumuko na ang Sword Devil sa pagtatamkang pagiltihan siya. Hinugot niya ang kanyang mga espada para umatake at hinayla rin ni Denji ang kordon. Nagbanggaan sila habang tumatalon palabas ng gusali. Sinipa ng Sword Devil si Denji papasok sa isang gusali at pagkatapos ay sinubukan siyang atakihin. Kahit papaano ay naiwasan at nablock ni Denji ang kanyang mga atake, pero puro depensa lang siya ngayon. Nawalan siya ng balanse nang makarating siya sa gilid ng bubong at sinipa siya palayo ng Sword Devil. Bumagsak si Denji sa bubong ng isang tren at sumunod ang Sword Devil. Tinanong niya si Denji kung para saan pa ba siya lumalaban at sumagot siya na gusto niyang protektahan ang kasalukuyan niyang buhay at mapuri ni Makihima. Muli silang sumugod sa isa't isa, pero patuloy pa ring napipigilan si Denji. Minsan ay nawala sa paningin niya ang Sword Devil na umatake mula sa himpapawid. At binutis nila ang bubong at pumasok sa tren, dahilan para magpanik ang mga pasahero. Tumakbo palayo ang lahat at ginamit ang emergency brakes na nakaabala sa laban ng dalawang devil-human hybrids. Natamba si Denji at nawalan siya ng depensa nang makita niya ang isang babae sa tabi niya. Sinamantala ang pagkakataong ito, tinada ng Sword Devil ang isa sa kanyang mga kamay. Pero nakatakas ang babae. Ginamit muli ng Sword Devil ang kanyang super speed na galaw at sumugod kay Denji, pinuputol din ang ikalawa niyang braso. Idineklara niyang tapos na ang laban at sinabi kay Denji na humingi ng tawad sa kanyang lolo at gagawin niyang medyo hindi gaanong masakit ang kanyang kamatayan. Tumayo si Denji at sinabing nasa kanya pa rin ang chainsaw sa kanyang ulo. Sumugod siya sa Sword Devil na ramaga sa kanya ng buong bilis, dinudurog ang chainsaw sa kanyang ulo. Kumpiyansa siyang siya ang panalo sa duel na ito. Pero tinawag siya ni Denji na isang tanga. Tinanong niya kung hindi ba siya tinuruan ng kanyang lolo na ang isang halimaw ay hindi dapat magtiwala sa mga salita ng isang mangangaso. Naloko ng mga salita ni Denji ang Sword Devil at tinarget ang kanyang ulo, samantalang ang tunay na sandatang ginamit niya sa pagkakataong ito ay ang chainsaw na lumitaw sa kanyang binti. Biglang nahati sa dalawa ang Sword Devil, pero kalaunan ay bumalik din ito sa isang buo. Kahit nakagapos siya ng makakapal na kadena ng bakal, sinabi ni Denji na pareho lang talaga sila dahil tulad ng pagtanggal niya ng mga espada mula sa kanyang kamay, nagbalik din sa ayos ang kanyang katawan. Sinigawan siya ng Sword Devil at sumigaw na papatayin niya siya. Pero sinabi ni Denji na maaari siyang tumahol hanggat gusto niya pagkatapos niyang matalo. Iniisip niya na hindi patas na mabuhay lang siya sa kulungan habang buhay matapos patayin ng isang masamang tao tulad ni Himeno. Kaya nakaisip siya ng ideya para parusahan siya. Sakto namang dumating doon si Aki at sinabi ni Denji sa kanya na tamang-tama ang dating niya dahil maglalaro sila ng isang laro kasama ang Sword Devil. Una munang iniulat ni Aki ang lokasyon sa pulisya at pagkatapos ay tinanong si Denji kung ano ang iniisip niya.
Sumagot siya na binaril siya ng lalaking yun kaya sisipain nila ang kanyang bayag at kung sino ang makapagpapasigaw sa kanya ng pinakamalakas hanggang dumating ang pulis ang siyang mananalo. Tinawag siya ng lalaki na baliw at kahit si Aki ay nadismaya rin. Sinabi niya na hindi naman trabaho nila na parusahan ang taong ito. Pero nang makita niya ang Easy Revenge cigarettes, nagpasya siyang sumali sa laro pagkatapos ng lahat. Sinipa ng dalawang lalaki ang bayag ng Sword Devil ng buong lakas bilang paraan nila ng pagtugtog ng isang funeral song para kay Haino hanggang sa dumating ang pulis. Hindi nagtagal pagkatapos noon, iniharap ni Makima ang ulat tungkol sa insidenteng yun sa kanyang mga nakatataas. Si Sawa ang mastermind ng insidenteng ito, pero bago pa nila siya madala para sa interogasyon, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagpapakain sa sarili niya sa Snake Devil. Naniniwala si Makima na maaaring bahagi ito ng kontrata niya sa Gun Devil. Gayunpaman, nakabawi sila ng humigit kumulang 1.5 kilo ng laman ng Gun Devil mula sa mga terorista. At kapag pinagsama sa dami na nasa bureau, ang kabuwang masa ay nagsisimula ng magturo patungo sa mismong Gun Devil. Samantala, ipinagpatuloy ni Denji, Aki, at Power ang kanilang pang-araw-araw na buhay at nagsimulang mas mapalapit sa isa't isa, nang hindi alam na ang malalaking pangyayari ay nagsimula ng gumalaw. At ang araw na haharapin nila ang Gun Devil ay hindi nagaanong kalayo. Pero dito na nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.